Sa isang maaliwalas na araw, isang pamilya na may 4 na miyembro ang nagkampang sa kagubatan. Bago umalis, tuwang-tuwa at masaya ang lahat, hindi alam na ito na pala ang simula ng sunod-sunod na trahedya. Habang ang mga magulang ay nagtatayo ng kampo, 2 bata ang pumunta sa kagubatan upang maglaro. Lumipas ang mahabang araw at hindi pa rin nakikita ng mga magulang ang pagbabalik ng kanilang mga anak. Matapos ang mahabang paghahanap, sa wakas ay natagpuan ng mga pulis ang anak na babae sa malalim na kagubatan. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, ang kanyang buong katawan ay napuno ng dugo. Ang kanyang nakababatang kapatid ay namatay sa paanan ng isang malapit na bangin. Higit pa rito, natagpuan ng mga pulis ang piraso ng tela na kadalasang ginagamit ng batang babae na nagtatakip sa kanyang kapatid kapag naglalaro sila ng taguan. Itinuro ng lahat ng ebidensya ang anak na babae, ngunit iniisip ng lahat na napakabata pa niya para magawa ito. Maging ang kanyang ama ay nagtataka kung ang kanyang anak na babae ay isang jablo na walang pusong nanakit sa kanyang kapatid. Ang batang babae na ito ay hindi lamang nagtataglay ng isang magandang hitsura, ngunit mayroon ding isang masigasig na kakayahan sa pagmamasid. Isang araw, nakasakay siya sa subway papunta sa paaralan tulad ng iba. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang dalagang masiglang kumilos. Pagtingin niya papalapit, napagtanto niyang lihim na ninakaw ng babae ang telepono ng pasahero sa kanyang harapan. Sa gitna ng masikip na mga tao, buong tapang niyang ninakaw ang mga gamit ng iba nang walang nakakapansin. Tanging ang batang babae, sa isang mabilis na sulyap, ay agad na nakilala ang kasuklam-suklam na gawaing ito. Maya-maya pa, nalaman ng pasahero na nawala ang kanilang telepono. Nang hindi nag-iisip ay agad niyang hiniling sa katabi nila na tawagan ang numero ng dalaga para kunin ito. Tumunog ang telepono. Sinubukan ng magnanakaw na ibitin ang tawag, ngunit hindi ito nagtagumpay. Pinagmamasdan ng lahat mula sa malayo. Ang batang babae na may matalas na kasanayan sa pagmamasid, ang batang babae na magnanakaw ng kaunti. Ang tunog ng alarm mula sa kanyang telepono ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Dahil dito, matagumpay na nakatakas ang masamang babae sa isang nakakahiyang pagkatalo. Kung hindi dahil sa pangyayaring ito, iisipin ng lahat, si Haban ay isang ordinaryong estudyante lamang. Gayunpaman, si Haban ay may isang hindi pangkaraniwang ama. Si Mteso ay isang nangungunang pigyera sa larangan ng pagsusuri sa psikolohiyang kriminal. Nang walang sino man sa South Korea ang nang-ahas na pumasok sa larangang ito. Si To ang nag-pioneer dito. Ang online na komunidad ay nagsasalita pa rin tungkol sa kung gaano kakaunti ang mga tao ang may kakayahang magsuri ng mga bagay na kasing lubusan ng Teso sa pamamagitan lamang ng pagsulyap sa isang pinangyarihan ng krimen. Mahihinuha niya ang pagkakakilanlan ng sospek. Isang gabi, aksidenteng natuklasan ng isang puting kalansay na nakabaon ng malalim sa kagubatan. Matapos suriin ang pinangyarihan ng krimen, kinumpirma ng forensic team na isang estudyante ang namatay. Gayunpaman, si Teso, na kilala bilang isang master of analysis, ay hindi nag-alok ng mga konklusyon. Sa halip, nag-isip muna siya bago nagmamadaling nagmaneho pa uwi. Noong araw na yon, si To, na clumsy sa kusina, ay personal na naghanda ng masaganang pagkain. Hindi lang yon, maingat niyang inilagay ang mga kandila sa magandang cake sa mesa. Ngayon pala ay kaarawan ni Haban, ang nag-iisang anak ni Teso. Dahil sa maraming problema sa buhay, naghiwalay si To at ang kanyang asawa ilang taon na ang nakararaan. Hindi nagtagal, namatay din ang asawa ni Teso. Matapos ang maraming araw ng pag-iisip tungkol sa kanyang pinakamamahal na anak, nagpa siya si To na lumipat sa bahay ng kanyang dating asawa. Kung tutuusin, ginawa ni Teso ang lahat para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak. Nang gabing iyon, pagkatapos ng abalang paghahanda ng lahat, personal na nagmaneho si To sa tutoring center kung saan nag-aaral si Haban. Gayunpaman, naghintay si Teso, ngunit hindi pa rin nakita ang kanyang anak na babae. Nang tanungin niya ang manager ng Sentimo, alam niyang huminto sa pag-aaral si Haban mahigit 2 buwan na ang nakakaraan bago siya makarecover sa shot na ito. Isa pa ang tumama. Sa sandaling iyon, tumawag ang pulisya upang ipaalam sa kanya na ang anak na babae ni Teso ay ipinatawag lamang sa istasyon ng pulisya para sa pakikipag-away sa 2 pang babae. Sa kabila ng pagsaway ng mga pulis kay Hoban, tahimik pa rin siyang nagmamasid sa lahat ng bagay sa paligid. Pagtingin sa mesa ng pulis, aksidenteng nahulog ang mga mata ni Hoban sa larawan nila ng kanyang anak. Makikita sa larawan ng opisyal at ang kanyang anak na babae na masayang nagsasanay ng taekwondo. Walang gaanong iniisip, mabilis na nahawakan ni Haban ang sikolohiya ng opisyal. Agad niyang ginampanan ang kanyang bahagi, umiiyak at nagkukwento-kwento ng buhay niya. Ang kanyang ama ay isa ring matuwid na pulis, at palagi niyang pinapayuhan ang kanyang anak na babae na ilapat ang mga kasanayang natutunan niya sa buhay. Si Haban ay hindi nagrereklamo sa opisyal, ngunit sa halip ay umapela sa kanyang damdamin bilang isang ama. Ang isang may anak na babae na tulad niya ay tiyak na makiramay sa sitwasyon ni Haban, tulad ng nais ni Haban. Pagkatapos makinig, nagbago ang ugali ng opisyal. Makalipas ang ilang sandali, dumating si To sa istasyon ng pulisya gaya ng plano. Nang makitang dumating na ang ama ni Haban, agad na ikinwento ng pulis ang buong pangyayari. Sa investigasyon, nakita ng pulisya ang ilang kaina-hinalang telepono na nakatago kay Haban at sa 2 pang kabataang babae. Alam ng pulisya na ang pinagmulan ng telepono ay kaduda-dodang, ngunit lahat ng 3 batang babae ay mariing itinanggi na sadyang nagnakaw. Matapos marinig na nangyari ang insidente sa isang motel, agad na tinanong ng ama ang kanyang anak.
Hindi niya maintindihan kung bakit sa ganoong lugar siya pupunta sa halip na paaralan. Tumanggi pa ring sumagot si Haban, iginiit lamang na wala siyang ninakaw. Bilang isang profesional na kriminal na psychologist, agad na napansin nito ang isang bagay na hindi karaniwan sa kanyang anak na babae. Walang kamalay-malay, kinagat ni Haban ang pang-ibabang labi, isa sa pinakamalinaw na senyales na nagsisinungaling siya. Walang sino man sa larangan ng kriminal na sikolohiya ang mabibigo na makilala ang tanda na ito, at si Teso ay walang pagbubukod. Kaya naman nagsimulang magduda si Teso sa kanyang anak. Matapos piyansahan ni Teso ang kanyang anak, agad na umalis ang dalawa para umuwi. Isang engranding birthday party ang naghihintay sa kanila na magsaya. Gayunpaman, sa halip na kainin ang pagkaing niluto ng kanyang ama, tahimik na binuksan ni Haban ang refrigerator, kumuha ng isang kahon ng salad, at kumain ng mag-isa. Nang makita ang katigasan ng ulo ng kanyang anak, nakayuko lamang si Teso, at humingi ng tawad. Kung tutuusin, may malaking responsibilidad siya sa pagiging ganito niya. Sa paglipas ng mga taon, nang higit na kailangan siya ng kanyang anak, wala siya sa mahalagang okasyon. Nangako si To na simula ngayon, buong puso niyang aalagaan ang buhay ng kanyang anak. Bago pa matapos magsalita ang ama, galit na inilapag ni Haban ang kanyang chopsticks at tinitigan siya ng diretso. Matapos makaranas ng labis na pagkawala, ang pag-aalala ng kanyang ama ngayon ay tila kalabisan. Nang marinig ito, agad na lumipat si Teso sa isang stern mode. Tinanong niya kung bakit nakikisama ang kanyang anak sa gayong masasamang tao. Isa pa, nagtataka siya kung bakit matagal na itong umalis sa tutoring center nang hindi sinasabi sa kanya. Kahit anong tanong ni Teso sa kanya, nagmatigas si Hoban na hindi sumagot. Ang gusto niya ay alisin ng kanyang ama ang kanyang peking pag-aalala at itigil ang pagtatanong sa kanya ng ganoon. Ang makita ang kanyang anak na babae na napakalamig sa kanya na parang isang estranghero, ang puso ni Teso. Gayunpaman, araw-araw ay sinisikap niyang umalis sa trabaho ng maaga hanggat maaari upang makasama ang kanyang pinakamamahal na anak na babae. Nang gabing iyon, nang pumasok siya sa silid ni Haban para makipag-usap, aksidenteng narinig nito na nag-vibrate ang telepono mula sa kanyang school bag. Ang kakaiba ay ang kanyang anak na babae ay nakahiga pa rin sa kama, engrossed at nag-scroll sa isa pang telepono. Pinagsama ito sa nangyari sa himpilan ng pulisya ilang araw na nakalipas. Nakumpirma ni Teso na ang kanyang anak na babae ay nagnakaw ng telepono ng ibang tao nang walang pag-iisip, agad niyang binuksan ang bag ng kanyang anak na babae upang suriin ito nang hindi humihingi ng pahintulot. Gaya nga ng hinala niya ay may kakaibang ang phone sa loob ng school bag drawer ni Haban. Sa kabila ng matinding pagtatanong ng kanyang ama, mahinahong sumagot si Haban na pagmamayari ito ng isang kaibigan. Sa hindi malamang dahilan, hiniling sa kanya ng isang kaibigan na hawakan ng telepono sa loob ng ilang araw. Gayunpaman, nang tanungin siya ni Teso kung para kanino niya hawak ang telepono, hindi nakasagot si Haban. Hindi lang yon, bumaling pa si Haban para pag-alitan ng kanyang ama dahil sa hindi pagtitiwala sa kanya. Bagaman pinaglaruan ni Haban ang damdamin ng kanyang ama, tumanggi ito na sumuko. Iginiit niya na dalhin ng kanyang anak ang may-ari ng telepono sa kanya upang makipag-usap. Hanggang sa dumating ang taong iyon, siya ang mag-iingat ng misteryosong telepono. Sa pagbukas ng telepono, natuklasan ni Teso na ang lahat ng mga mensahe, log ng tawag, at iba pang data sa loob ay ganap na nabura. Nang gabing iyon, humiling si Teso sa isang kaibigan na tulungan siyang imbestigahan ang may-ari ng telepono. Lingid sa kanyang kaalaman, si Haban ay nakikinig sa likod ng pinto habang kausap niya ang kanyang kaibigan. Noong gabing iyon, habang natutulog ang kanyang ama, pumasok si Haban sa kanyang silid upang kunin ang teleponong nakumpiska niya. Ang telepono ay nakatanggap ng isang text message na may hindi magiliw na tono na tila humihimok sa may-ari na makipag-ugnayan kaagad sa kanya. Kinaumagahan, nakita ni Teso si Hoban na nagmamadaling lumabas ng bahay dala ang kanyang malita. Agad niya itong hinabol, hinala na siya ay naakit ng ilang masungit na babae at nagpapares na tumakas sa bahay. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Haban na pupunta lamang siya sa isang field trip sa paaralan. Nang walang pag-iisip, nagpa siya si Taeso na ihatid siya sa gate ng paaralan. Kasunod ng kanyang profesional na instinct, maingat niyang pinagmasdan ang banayad na ekspresyon sa mukha ni Haban. Mula sa malayo, nakita niya si Haban na unang ngumiti, pagkatapos ay humigpit ang mga labi nito. Ito ay eksakto ang parehong palatandaan ng pagsisinungaling na nakita niya sa istasyon ng pulisya. Di nagtagal, ipinadala ng pulis sa istasyon sito ng subway surveillance video. Matapos itong panoorin, natuklasan nito na ang telepono ay hindi talaga ninakaw ni Haban. Napagtanto niyang hindi niya naiintindihan ang kanyang anak. Napangiti na lang si To. Ngunit noong araw na iyon, si Haban ay nasa isang picnic kaya hindi niya sinasagot ang kanyang mga tawag o mensahe. Pabalik-balik si Teso sa loob ng bahay, puno ng pagkabalisa ang kanyang puso. Sinubukan niyang unawain ang apat na iniisip sa panloob ng mundo ng kanyang anak. Sa kanyang mga araw, tila nakita ni Tiso ang kanyang figure lumitaw ang namatay na asawa. Sa sandaling ito, tila nabasa ng kanyang asawa ang kanyang isip. Si TYU ay isang mahusay na dalubhasa sa kriminal na sikolohiya. Nakikita niya ang iniisip ng isang kriminal sa isang iglap, ngunit hindi niya lubos na maintindihan ang sarili niyang anak. Kinabukasan, nakatanggap ang pulisya ng ulat ng krimen at ang pinangyarihan ay isang bodega sa kagubatan. Sa loob ng bodega, natuklasan ang malalaking mantsa ng dugo at nakumpirmang dugo ng tao. Batay sa dami ng dugong naiwan, napagpasyahan ng mga eksperto na ang biktima ay namatay.
Gayunpaman, hindi pa natatagpuan ang bangkay. Matapos malaman nito, nakiusap si Teso sa kanyang mga superior na payagan siyang makilahok sa investigasyon. Sa katunayan, sa pambihirang kakayahan ni Teso, binalak ng kanyang mga nakatataas na ilipat siya sa punong tanggapan. Ngunit upang maging malapit sa kanyang anak na babae, si Teso hindi nag-atubiling isuko ang isang magandang pagkakataon sa karera, nagpasya siyang manatili sa lokal na lugar upang magpatuloy sa pagtatrabaho sa upuan ng bodega. Pinagmasdan mong mabuti ang bawat detalye. Hindi nawawala ang anumang maliit na palatandaan tulad ng palagi niyang ginagawa sa bawat kaso. Nang gabing iyon, nagkaroon siya ng kakaibang panaginip, nakita niya ang kanyang anak na si Haban na pumasok sa mapanganib na bodega na ito. Nagising sa kalagitnaan ng gabi, gusto nito na i-text ang kanyang anak na babae para humingi ng tawad sa kanyang mga hinala. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan nito, nagpasya siyang tanggalin ang bawat mensahe. Pagsapit ng gabi, bumalik si Teso sa bodega ng mag-isa para mag-imbestiga pa. Doon, ibinahagi niya ang kanyang hypothesis sa isang bagong hire na Crime Analyst Police Department. Naniniwala si Teso na ang malaking dami ng dugo sa bodega ay dahil sa plano ng salarin na itapon ng bangkay doon. Gayunpaman, ang bodega ay hindi ang unang pinangyarihan ng krimen. Ayon sa TEU, ang pagkawala ng katawan ay maaaring dahil sa isang hindi inaasahang sitwasyon na nakatagpo ng salarin habang hinahawakan ito na pumipigil sa kanila sa pagkumpleto ng kanilang paunang plano. Higit pa rito, ang mga mantsa ng dugo sa pinangyarihan ay malamang na hindi magamit bilang nagpapatunay na ebidensya. Ito ay nagpapahiwatig na ang mamamatay ay napakaraming kaalaman tungkol sa mga pamamaraan ng pagsisiyasat ng kriminal. Siguradong sisirain ng baliw na killer ang sasakyan na ginamit niya. Dahil ang kotse ay naglalaman ng mga bakas tulad ng mga fingerprint sapat na upang makilala siya. Batay sa pagsusuri ni Tayesu, sinimulan ng pulisya ang paghahanap sa nawawalang sasakyan. Tamang-tama, sa isang kagubatan, natagpuan ng pulisya ang isang kotse na nasunog kamakailan. Ang pagsisiyasat sa lugar ay nagsiwalat na ang kotse ay lumilitaw na bumangga sa isang puno na nagtapon ng mga sakay sa labas. Kasabay nito, ipinaalam kay Tayesu ng isang guro sa paaralan na hindi kasali si Haban sa field trip ng paaralan. Natuklasan din nito na ang nakumpiska niyang telepono ay palihim na kinuha ni Haban. Habang nag-iimbestiga sa kagubatan sa maghapon, nakatanggap si Teso ng text message mula sa kanyang kaibigan. Sinabi ng kaibigan kay Teso na nahanap na nila ang huling lokasyon kung saan nakaon ang telepono. Nang tingnan nito ang kinaroroonan, agad siyang nataranta. Ang huling lugar kung saan nakita ang signal ng telepono ay ang kagubatan kung saan siya nakatayo. Kaagad, isang ang labis na pakiramdam ng pagkabalisa ay pumasok sa isip ni Teso. Upang linawin, kumuha si Teso ng sample ng dugo upang ihambing sa dugo na natagpuan sa bodega. Ang mga resulta ay nagpakita na ang DNA mula sa dugo ng bodega ay hindi tumugma sa thesis. Ibig sabihin, hindi si Haban ang biktima at nakahinga ito ng maluwag. Ngunit di nagtagal, nakatanggap si Teso ng tawag mula sa ospital na nagpapaalam sa kanya na ang kanyang anak na babae ay naaksidente sa sasakyan. Pagdating sa ospital, nakita ni Teso ang kanyang anak na babae na kalmadong nakahiga sa kama ng ospital. Naalala nito ang huling alam na lokasyon ng kanyang telepono sa kagubatan at isang mapanganib na pag-iisip ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang tanging tao na wala sa pinangyarihan ng krimen sa panahon ng insidente ay maaaring ang biktima o ang may kasalanan. Hindi kasama ang posibilidad na si Haban ang biktima, na pilitang maghinala si Teso na maaaring ang kanyang anak na babae ang may kasalanan. Ang higit na naging kainahinala ay ang aksidente sa sasakyan ni Hoban ng gabing iyon ang nagbunsod kay Tao na bumuo ng isang matapang na teorya. Sa kabila ng masusing paghahanap, wala siyang nakitang kainahinala. Gayunpaman, napansin niya ang isang drawer sa mesa ni Hoban na nakalock. Habang siya ay nalilito, narinig ni TYU ang mga yapak ni Hoban pauwi. Nang makarating si Hoban sa pinto, nakita niya ang metal plate na nasa siwang pa rin. Ngunit nang tumingala siya, napagtanto niyang nahulog sa sahig ang isang maliit na pin na nakakabit sa frame ng pinto. Ito ay agad na nagpaunawa sa kanya na ang kanyang ama ay pumuslit sa kanyang silid habang siya ay wala. Kasabay nito, napansin ni Teso ang backpack ni Haban dahil mayroon itong maliit na pulang knitted na palamuti. Sa sandaling iyon, halos mawala ng kontrol si Teso. Gusto niyang sumugod at tanungin kagad ang kanyang anak. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, dahan-dahan niyang binitawan ang pagkakahawak niya sa pinto. Nagugat ang pag-aalinlangan nito sa isang masakit na alaala ng nakaraan. Ilang taon na ang nakalilipas, noong maayos pa ang kanyang pamilya, nagkaroon siya ng isang anak na lalaki. Maraming taon na ang nakalilipas, ang anak ni Teso at si Haban, napakabata noon, ay pumunta sa kagubatan upang maglaro. Gayunpaman, lumipas ang isang buong araw at hindi nakauwi ang dalawang bata. Sa wakas, natagpuan ng mga pulis si Haban sa kagubatan na puno ng dugo. Kasabay nito, natagpuan ng pulisya ang malamig na katawan ng isang batang lalaki sa paanan ng isang bangin. Anak iyon ni Teso. Batay sa mga pahiwatig ng oras, hinala nito na sinaktan ni Haban ang kanyang nakababatang kapatid. Sa kanyang galit, paulit-ulit niyang tinanong ang kanyang anak na babae. Sa panahon ng pakikibaka sa pagitan ng mag-ama at nahulog ang bagay na aksidenteng nasugatan si Haban. Biglang tumakbo ang asawa ni So at niyakap ang takot na si Haban. Naiiyak na sinabi ni Haban na hindi niya pinatay ang kanyang kapatid. Sa paggunita sa pangyayaring iyon, si To ay napuno ng panghihinayang sa hindi pagtitiwala sa kanyang anak na babae.
Kaya naman sa pagkakataong ito, napagdesisyonan niyang pigilin ang kanyang emosyon at hindi agad tanungin si Haban. Kasabay nito, nakakuha ang pulisya ng mas maraming security camera footage na may kaugnayan sa nagrenta ng nasunog na sasakyan. Sa pagkakataong ito, malinaw na nakuhanan ng footage ang mukha ng mga nangungupahan kaya nakilala siya ni Teso. Hindi si Haban, kundi ang dalaga na naunang nakasagupa ng kanyang anak sa himpilan ng pulisya. Ang kanyang pangalan ay Song Mina. Samantala, ang kaibigan ni Teso ay nagpatuloy sa paghahanap ng impormasyon at natuklasan ang social media account ni Song Mina. Upang matuklasan ang katotohanan, nagpanggap si Teso bilang isang bulaklak upang makipag-ugnayan sa dalaga. Pagkatapos ng ilang negosasyon, nagkasundo ang dalawa na magkita noong gabing iyon. Sa napagkasunduang lokasyon, nakita ni Teso na ang taong dumating ay hindi si Song Mina. Si Yajin yun, isa pang babae na nakasama ni Song Mina noon. At kasama ni Yajin ang isang binata na nagngangalang Yongmin, 2 taong nagpapanggap na sina Song Mina at Teso. Malinaw na pinaplano nila ang isang scam na nagtatarget sa mga customer. Nang makitang hindi sumipot ang customer, sumakay si JYN at ang lalaki sa isang kotse at umalis. Sinundan sila nito, ngunit sa kasamaang palad ay nakita siya ng lalaki. Mabilis na tumakbo palayo ang lalaki at si Teso sa kabila ng kanyang pagsisikap na habulin, tuluyang nawala sa kanyang paningin. Nang gabing iyon, sa pag-uwi, hindi mapigilan nito ang kanyang mga hinala. Tinanong niya ang kanyang anak kung nakilala niya si Song Mina maliban sa istasyon ng pulisya. Bago pa makasagot si Haban, nagpatuloy si Teso sa pagsasabing alam niyang sinadya niyang tumalon palabas ng sasakyan para maging sanhi ng aksidente. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inamin ito ni Haban, ngunit ipinaliwanag niya na ginawa niya ito dahil pakiramdam niya ay nawala ang kahulugan ng buhay mula nang mamatay ang kanyang ina. Higit pa rito, iginiit ni Haban na hindi pa niya nakilala si Song Mina maliban sa istasyon ng pulisya ng insidente. Pagkasabi nun, sumambulat si Haban luha at ipinahayag ang kanyang hiling na ang kanyang ama ay subukang magtiwala sa kanya kahit isang beses. Kinabukasan, sinuri ng pulisya ang mga security camera at natuklasan na nag-withdraw ng pera si Song Mina mula sa isang ATM. Kasabay nito, inaresto ang lalaking nakasama ni Yajin noong nakaraang gabi. Nang madakip, nag-iimpake pa siya ng kanyang mga gamit, naghahanda ng tumakas kung saan. Kaya naman, naghinala ang pulis na sila ni Song Mina ang nagplano ng kanilang pagtakas at sinimulan siyang tanungin kung nasaan siya. Gayunpaman, tuso ang lalaki at tumangging ibunyag ang anumang detalye. Natuklasan ng isang bagong dating na analyst na mayroon si Song Mena 2 social media account. Ang isa ay isang pribadong account na ibinahagi lamang niya sa mga malalapit na kaibigan na naglalaman ng maraming mga selfie ng kanyang mga braso o binti at isa sa mga ito ay nagpakita ng mga pasa sa braso ni Song Mena. Hinala ng analyst na maaaring sinaktan ang dalaga. Gayunpaman, ang pampublikong account ni Song Mena ay ganap na naiiba. Ang lahat ng mga larawan ay magarbong pagpapakita ng isang marangyang pamumuhay, ngunit walang mga selfie ng Song Mena. Pagkatapos ng karagdagang pagsisiyasat, natuklasan ng mga analis na dati nang bumili si Song Mina ng gamot sa pagbabawas ng timbang online. Ang mas nakakagulat, ang gamot na ito ay ginamit upang gamutin ang diabetes. Nang marinig ang impormasyong ito, ikinonekta ito ni Teso sa mga resulta ng forensic examination. Lumabas na ang dugo ng biktima na natagpuan sa bodega ay naglalaman ng mga sangkap ng gamot sa diabetes. Mula rito, halos sigurado si Teso na ang biktima sa bodega ay si Song Mina. Kasabay nito, nahuli ng kasamahan ni Teso ang dalaga na nag-withdraw ng pera sa ATM. Gayunpaman, ang babaeng ito ay hindi si Song Mina, ngunit isa pang batang babae, isang miyembro ng grupo ng mga delinkwenteng babae na sito ang sumusubaybay noong nakaraang gabi na pinangalanang Yajin. Bago dinala si JYN sa interrogation room, sinubukan niyang kausapin ng pribado sito dahil sa nangyari ilang araw na nakalipas sa police station. Alam ni Yjon na si Teso ang ama ni Haban. Sinabi ni JYN kay To na pagkatapos ng insidente sa istasyon ng pulisya, sinabi ni Sina na gusto niyang makita si Haban. Ang araw na iyon din ang huling araw na nakita ni Yjon si Sina. Halos manigas si Tao sa narinig na bigla sa kanyang nalaman. Malinaw na sinabi ni Haban kay Teso noong araw na iyon na hindi na niya nakita si Song Mina simula nung insidente sa police station. Kung hindi nagsisinungaling si Yejin, nagsisinungaling ang anak na babae ni Teses. Gustong malaman nito kung bakit gustong magkita ng dalawa, ngunit gumawa ng kondisyon si Yajin. Hiniling ni Yjon na palayain siya ni Teso. Kung hindi, nagbanta siyang sasabihin sa lahat na nakilala ni Haban si Song Mina. Bukod dito, kinumpirma ng ebidensya ng DNA na ang dugo ng biktima na natagpuan sa storage room ay kay Song Mina. Kinumpirma ng mga kasunod na pagsisiyasat na pagkatapos mapatay si Smina, kinuha ni Yajin at ng lalaki ang pera ni Song Mina at nagtangkang tumakas. Kaya naman, itinoon ng mga pulis ang lahat ng kanilang hinala sa lalaki at kay Yajin. Gayunpaman, walang sapat na ebidensya ang pulisya para kasuhan ng lalaki, kaya pansamantalang pinalaya ito at nagpatuloy ang investigasyon kay Yajin. Sa pagtatanong, hindi isiniwalat ni Yajun ang anumang bagay na may kaugnayan kay Habin. Iginiit din niya na wala siyang napansin na kakaiba kay Song Mina bago ang insidente. Sa makatuwid, nakakita si Teso ng iba't ibang dahilan para palayain si Yajun sa mismong lugar. Tinupad ni Yjon ang kanyang pangako at inihayag ang relasyon ni Haban at Song Mina. Noong araw na iyon, nawala ang telepono ni Song Mina.
Pagkatapos tumawag pabalik, natuklasan ni Song Mina na si Ha ang nakahanap nito. Upang ibalik ang telepono, dalawang batang babae ang nag-ayos na magkita at ang araw ng pagpupulong ay ang araw na nangyari ang krimen. Habang abala si Teizo sa pagresolba sa kaso, pumunta si Haban sa himpilan ng pulisya. Nagsinungaling siya, sinabing dumating siya upang magdala ng damit para sa kanyang ama. Sa totoo lang, lihim na tiningnan ni Haban ang mga dokumento ng investigasyon sa mesa ng kanyang ama sa himpilan ng pulisya. Pagkabasa nito, agad na umuwi si Haban at sinunog ang pulang palamuti sa kanyang backpack. Dahil alam niyang nagpunta ang kanyang anak sa himpilan ng pulisya, mabilis na napagtanto nito na may nakikialam sa mga dokumento ng investigasyon. Kasabay ng mga salita ni Yajjun, muling lumitaw ang mga hinala na matagal nang sinubukang pigilan ito. Sa katunayan, may tinatagong sikreto sa likod ng pagkahulog ng kanyang anak sa bangin ilang taon na ang nakararaan. Matapos ang kaso, nakakita ang pulisya ng laso sa paanan ng bangin. Naalala ni Teso na kapag naglalaro ng tago-taguan, madalas na ginagamit ni Haban ang laso na ito para eye-blind ang kanyang nakababatang kapatid. Sa isang paghalo-halo ng mga alaala, umuwi si Teso at hinarap ang kanyang anak na babae. Direkta niyang tinanong si Song Mina kung pinatay siya ni Haban. Unexpectedly, Haban retorted, sa tingin mo ba ay aksidente lang ang pagkamatay ng kapatid ko? Naniniwala ba talaga si Dad na walang dapat ikabahala ang pagkamatay ni nanay? Nang marinig ang malamig na salita ng kanyang anak na babae at mapanuksong tanong. Isang walang katulad na takot ang bumalat sa puso ni Teso. Noon lang, dumating sa bahay ni Teso si Kapitan O, ang investigador na namamahala sa kaso. Natuklasan ng kapitan ang pangalan ni Haban sa listahan ng mga taong nakipag-ugnayan kay Song Mina. Ngayon lang nalaman ng kapitan na si Haban ay anak ni Teso. Pagkatapos ay tinanong ni Kapitan O si Haban tungkol sa kanyang alibay para sa araw ng krimen. Kalmadong iginiit ni Haban na hindi pa siya nakakapunta sa kagubatan kung saan nangyari ang krimen sa kuta. Kagad pagkatapos nito, aktibong ipinaliwanag ni Haban ang kanyang koneksyon kay Song Mina. Ayon kay Haban, nakasalubong lang niya si Song Mina sa subway nang makita niyang palihim na kinukuha ni Song Mina ang telepono ng iba. Sa sandaling iyon, sinadya ni Haban na tumawag ng pulis, ngunit isang maliit na alitan ang naganap sa pagitan nila at hanggang doon na lang. Tungkol sa araw na nangyari ang krimen, iginiit ni Haban na buong araw niyang kasama ang kanyang nobyo. Halos perpekto ang paliwanag ni Haban na walang kapintasan. Iniwan nito si Kapitan O na walang pagpipilian kundi ang pansamantalang umatras. Gayunpaman, hindi pa rin nagtiwala ito sa kanyang anak na babae kahit kaunti. Ayon kay Yajin, nahanap na ni Haban ang telepono ni Song Mina at nag-ayos silang magkita para ibalik ito. Since that meeting, Song Mina ay nawala ng walang bakas. Nahaharap sa pagtatanong ng kanyang ama, sumagot si Haban, sa tuwing may kaso ng pagpatay, pinaghihinalaan mo ako. Ano ako sa'yo? Tahimik lang si To, nababalot ng lungkot ang mukha niya habang paalis. Gayunpaman, hindi niya alam na noong gabing iyon, si Haban ay lihim na naghahanap ng mga artikulo tungkol sa kanya sa social media upang i-verify ang mga salita ng kanyang anak. Kinabukasan, pinuntahan ni Teso ang kasintahan ni Haban para tanungin ito. Sinabi ng nobyo ni Haban na noong gabi ng krimen. Magdamag silang magkasama ni Haban sa iisang silid. Sinabi rin niya kay Teso na mabuting babae si Haban at sana ay hindi na siya pagdudahan ni Teso bilang ama. Ang guro ay nagkaroon din ng katulad na positibong opinyon kay Haban. Hindi nagtagal, sinabi sa kanya ng nobyo ni Haban ang tungkol sa pagbisita ni Teso. Ngumiti lang ng makahulugan si Haban, sinabing advantage ang pagkakaroon ng ama na eksperto sa criminal psychology dahil nakatulong ito sa kanya na magsinungaling. Mamaya, tinitingnan nito at Captain O ang mga security camera ng hotel. Kinumpirma ng mga resulta na hindi lumabas si Haban sa kanyang silid sa araw ng krimen. Sa gabi, mag-isang pumunta si Haban sa locker area sa subway station, sinusubukang ipasok ang code upang kunin ang isang item sa loob. Nang makauwi si Haban at nakitang nakaparada ang sasakyan ng kanyang ama sa harap ng bahay, tahimik siyang naglakad palapit sa sasakyan. Tila may lihim na plano ang ginagawa ni Haban na walang nakakaalam. Sa hapunan, sinabi ni Teizo sa malumanay na tono na hindi na niya pagdudahan o sasaktan ang kanyang anak na babae. Nang marinig ito, biglang binanggit ni Haban na kung magpas siya ang kanyang ama na lumipat sa punong tanggapan, handa siyang umalis kasama niya. Hindi lamang iyon, ginagamit niya ang dahilan ng pagnanais ng pagbabago ng kapaligiran upang magsimula ng bagong buhay. Kinabukasan, inaresto ng pulisya ang isang grupo ng mga teenager. Mga miyembro sila ng parehong gang ni Song Mina. Ang mga batang ito ay tumakas sa bahay at madalas na magnanakaw. Sa panahon ng pagtatanong, mga Teso notices na ang mga pahayag ng mga teenager ay masyadong pare-pareho, malinaw na inihanda ng maaga. Gayunpaman, isang batang babae sa grupo ang patuloy na nagbabago ng kanyang patoto. Naniniwala sito na ang babaeng ito ay may malapit na relasyon kay Song Mina at maaaring siya ang susi sa paglutas ng kaso. Sa makatuwid, nagpasya siyang italaga si Dehong, isang bagong analyst, magandang empatiya, upang tanungin ang babae. Sa ilang malumanay na salita ng pang-aliw, nagawa ni Dehong na magtapat sa kanya ang dalaga. Ayon sa testimonya ni Dehong, ang lahat ay nagugat sa isang binata na nagngangalang Young Min na siya ring pinuno ng grupo. Pagkatapos ng matuklasan na umalis si Song Mina sa gang, paulit-ulit na binyantaan ng Young Men na sasaktan siya. Higit pa rito, wala sa bahay ang Young Men noong araw ng krimen.
Matapos marinig ito, naisip ni Teso na kung ang young men ang pangunahing salarin o hindi, tiyak na hindi siya kumilos ng mag-isa noong araw na iyon. May kasabwat siya. Batay sa mga katangian sa isang pinangyarihan ng krimen, naniniwala si Teso na ang salarin ay may dalawang magkasalungat na personalidad, maislan ngunit hindi organisado. Pinatunayan nito na ang krimen ay ginawa ng dalawang taong may ganap na magkaibang personalidad. Pagkatapos ay inutusan nito ang pangkat ng pagsisiyasat na tumuon sa mga nasa paligid ng mga kabataang lalaki upang mahanap ang misteryosong kasabwat. Gayunpaman, si Teso, na ayaw na ipagpatuloy ang paghihinala sa kanyang anak na babae, ay nagpa siya na umatras mula sa kaso. Nang gabing iyon, nakipag-ugnayan siya sa isang ahente ng real estate. Binalak ni Tao na ibenta ang bahay ng kanyang yumaong asawa. Nais niyang lumipat kasama ang kanyang anak na babae sa punong tanggapan at magsimula ng bagong buhay. Noon lang, hindi inaasahang nakatanggap ng tawag si Teso mula sa may-ari ng sasakyan. Sinabi ng may-ari na noong gabi ng krimen, ipinarada niya ang kanyang sasakyan malapit sa hotel na tinutuluyan ni Haban. Binigyan ng may-ari si Teso ng dashcam footage. Pagkatapos panoorin ito, si Tuay lubos na nabigla dahil ipinakita sa video si Haba na palihim na umalis ng hotel ng gabing iyon. Ang mga hinala na nauna ng ibinasura nito ay muling lumitaw ng mas matindi kaysa dati. Para mapatunayan ang katotohanan, nakipag-ugnayan siya sa nobyo ni Haban para tanungin ito. Sa wakas, inamin ng nobyo na umalis nga si Haban sa hotel noong gabi ng krimen. Sa pamamagitan ng guro ni Haban, nalaman ni Teso ang tungkol sa isa pang babaeng estudyante na kapareho ng pangalan ng nobyo ni Haban. Alam ng buong klase ang isang babaeng nagngangalang Suhyun na di umano ay matalik na kaibigan ni Haban. Gayunpaman, tumakas si Suhayan sa bahay at hindi alam kung saan siya naroroon. Nang gabing iyon, binisita ni Teso ang ama ni Suhayan sa kanyang lumang bahay. Inihayag niya na tuwing tatawag si Haban, lalabas agad si Suhayan. Ngunit sa tuwing babalik siya, si Suhyan ay mukhang pagod at pagod. Nang umuwi si Haban ng gabing iyon, napansin ni Teso na pinalitan niya ng iba ang keychain sa kanyang backpack, isang regalo mula sa kanya. Kasintahan. Sa puntong ito, muling binanggit ni Haban ang paksa ng paglipat at tinanong ang kanyang ama kung nagpasya na ba siya. Ngunit sa pagkakataong ito, nagbago ang ugali ni TYU. Iginiit niya na gusto niyang tapusin ang kaso sa kagubatan bago isaalang-alang ang anumang bagay. Maliwanag, ang mga hinala ni TYU tungkol sa kanyang anak na babae ay lumalaki. Kasabay nito, pumunta ang mga binata sa locker area sa subway station. At bagamat sinubukan niyang ipasok ang code para makuha ang mga item, hindi niya mabuksan ang locker pagkatapos ng maraming pagtatangka. Ang hindi alam ng mga binata ay ilang oras ang nakalipas, kinuha ni Haban ang lahat ng pera sa locker. Sa bahay, naghanap si Haban ng mga artikulo na may kaugnayan sa mga kaso na nalutas ng kanyang ama. Pagkatapos ay gumamit siya ng susi para buksan ang nakalock na drawer. Nasa loob ng drawer ang malaking halaga ng pera na kinuha niya sa locker, ang subway station. Maya-maya nakatanggap ng text message ang mga binata na may larawan ng pera. Kinaumagahan, hiniling ni Haban sa kanyang ama na ihatid siya sa silid-aklatan. Noong una ay sinabi niyang gusto niyang makipag-usap sa daan ngunit nanatili siyang tahimik sa buong biyahe. Pagdating nila ay sinabi lang niya na sana ay matagumpay na malulutas ng kanyang ama ang kaso bago bumaba ng sasakyan. Pagkababa ng sasakyan ay hindi na pumunta si Haban sa silid-aklatan gaya ng plano ngunit sa halip ay dumiretso sa istasyon ng subway. Doon niya nakilala ang mga binata. Parang may kung anong deal sa kanilang dalawa. Sa kasamaang palad, ang mga kabataang lalaki ay inaresto ng pulisya sa labasan mismo ng istasyon ng subway. Samantala, pagkababa ni Haban sa kotse, binuksan ni Teso ang glove compartment at natuklasan ng isang pulang keychain na pagmamayari ng kanyang anak. Agad na ikinabit nito ang keychain na ito sa pulang tela na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen sa kagubatan. Dati, para pigilan si Haban na sirain ang ebidensya, lihim na pinalitan nito ang keychain sa backpack ng kanyang anak na may magkatulad na kapalaran. Sa makatuwid, peke ang keychain na sinunog ni Haban habang itinago nito ang tunay. Pagkatapos ay ipinasubok niya ang keychain upang ihambing ito sa pulang tela sa pinangyarihan ng krimen. Kasabay nito, naghanda si Teso na tanungin si Yang Min dahil siya ay kasalukuyang isa sa mga pangunahing sospek. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang tanggapan ng tagayusig. Inihayag nila na nakatanggap sila ng reklamo na nag-aakusa kay Teso ng pagtanggap ng suhol. Matapos hanapin ang kotse ni Teso, nakakita sila ng isang balumbon ng pera na tumutugma sa halagang binanggit sa reklamo. Agad na sinuspindes ito sa kanyang mga tungkulin at napilitang umatras sa investigasyon ng kaso sa kagubatan. Sa paggunita sa mga salita ng kanyang anak na babae sa kotse noong umaga, nagsimulang maghinala si Teso na si Haban ang nasa likod ng reklamo dahil inalis si Teso sa investigasyon. Hindi nakayanan ng itong bagong analyst ang young men kaya napilitan silang palayain siya. Ang mga kabataang lalaki ay umalis sa istasyon ng pulisya nang makaharap niya si Haban na papalapit. Nagkatinginan ng dalawa. Sa sandaling iyon, sumilay ang malamig at matagumpay ng ngiti sa mga labi ni Haban. Di nagtagal, dumating ang mga resulta ng pagsubok para sa pulang keychain at perpektong tumugma ito sa pulang tela na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen sa kagubatan. Bilang karagdagan, ang DNA na tumutugma sa mga labi na natagpuan sa kagubatan ay nakita sa keychain. Ang mga resulta ng pagsusulit ay nagpahiwatig na ang mga labi na ito ay nabibilang sa ibang kaso.
Ang dalawang kaso ay may isang bagay na magkatulad. Pareho silang may kasamang pulang keychain. Naniniwala ang pulisya na ang gumawa ng parehong mga kaso ay malamang na ang parehong tao. Pagkatapos, tinanong ni Kapitan o si Teso tungkol sa pinagmulan ng keychain. Nang marinig ito, si To ay nanatiling tahimik ng mahabang panahon, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at hindi paniniwala. Sa wakas, nagsinungaling si To na sinasabing ang keychain ay pagmamayari ng isang batang babae na nagngangalang Suhyun na dating malapit na kaibigan ni Haban. Gayunpaman, hindi binanggit nito na si Suhan ay huminto sa pag-aaral noong nakaraang taon at pagkatapos ay nawala na naging posible na siya ang may-ari ng mga labi na natagpuan sa kagubatan. Hindi nagtagal, nakatanggap si To ng kumpirmasyon na ang mga labi sa kagubatan ay talagang si Suhyun. Higit pa rito, ang keychain ni Haban ay may DNA ng biktima. Halos sigurado si To na ang kanyang anak na babae ang pumatay kay Suhon. Sa pag-uwi, hinarap ni Teso ang kanyang anak na babae at ikinwento ang kanyang natuklasan noong araw na iyon. Tahimik niyang hiniling kay Haban. Sa kabila ng matatag na pahayag ng kanyang ama, pinanatili ni Haban ang kanyang karaniwang kalmado. Sinabi niya na pinaniniwalaan lamang niya ang gusto niyang paniwalaan, hindi ang pagtitiwala niya sa kanyang anak na babae. Pagkasabi nito, sinabi niyang magpapalit siya ng damit para maghanda sa pagpunta sa istasyon ng pulis para sumuko. Gayunpaman, makalipas lamang ang ilang minuto, biglang sumulpot sa harap ng bahay ang isang sasakyan ng pulis. Napag-alaman na tumawag si Haban sa pulisya ng maling akusasyon sa kanyang ama ng pang-aabuso sa bata. Naniwala ang mga pulis sa kanya at inilagay si Haban sa listahan ng mga individual na nangangailangan ng proteksyon. Nakaupo sa kotse, tinawagan ni Haban ang kanyang ama at tinanong bakit hindi ka kailanman tinanong ako ng totoong dahilan kung bakit ko ginawa ito. Nang marinig ang nakalilitong mga salita ng kanyang anak na puno ng kalituhan si Tessa. At pagkabalisa, samantala, dahil sa kakulangan ng ebidensya, pinalaya ang young men, ang pinuno ng runaway youth group. Kaagad pagkatapos umalis sa istasyon ng pulisya, ang mga kabataang lalaki ay naglakad patungo kay Habin na nakatayo sa tapat niya. Gayunpaman, si Haban ay lubhang maingat. Napansin niyang sinusundan ng mga pulis ang mga binata. Mabilis siyang nagpadala ng mensahe kinansela ang appointment at kasabay nito, sinabi niya sa mga kabataang lalaki na hintayin ang kanyang susunod na mensahe. Mamaya, ang pulis nakahanap ng mga binata at tinanong siya na kilala niya si Suhian. Sa pamamagitan ng investigasyon, natuklasan nila na sina Suhian at Song Mina ay parehong miyembro ng parehong tumakas na gang. Gayunpaman, itinanggi ng young men na kilala niya si Suhian at banayad niyang pinaalalahanan ng iba pang miyembro ng grupo na huwag magsalita ng masama sa pulis. Nang ibalik ang mga young men at ang iba pang miyembro ng grupo sa istasyon para sa pagtatanong, napansin ni Teso na nawawala ang isang tao sa grupo. Ang taong ito ay ang batang babae na tumulong sa bagong analis sa pamamagitan ng pagbubunyag na walang alibay ang young men. Kagabi, matapos ipagkanulo ng babaeng ito, malupit na naghiganti sa kanya ang mga young men. Araw-araw, ang mga kabataang lalaki at ang kanyang grupo ng mga teenager ay nakatira sa isang basement na inuupahan sa kanila ng isang magandang babaeng may-ari na nagngangalang Songhai. Nang pumunta si To sa Sanhai para magtanong tungkol kay Suhian, hindi malinaw ang mga sagot ni Sanhai. Gayunpaman, napansin nito ang isang malinaw na sugat sa leeg ni Songhai. Kinabukasan, ang kaso ng panunuhol na maling akusasyon kay Teso ay si Sol. Pinatunayan ng investigasyon na ganap na na-frame si Teso na nagpapahintulot sa kanya na bumalik upang mag-imbestiga ng kaso. Iniulat ni Kapitan O na napakahirap ng pagtatanong sa mga kabataang lalaki. Pagkatapos, direktang nagtanong si To sa mga binata kung kilala niya si Haban. Walang tinatago ang mga binata. Inamin niyang matagal na niyang kilala si Haban. Sa wakas, binago agad ng mga binata ang usapan na inakusahan si Haban na siya ang pumatay kay Suhin. Sa harap ng akusasyong ito, patuloy na tinanong ni Teso ang mga young men. Inamin ng mga kabataang lalaki na si Suhian ay talagang miyembro ng gang na pinamunuan niya. Sinubukan ni Teso na kumuha ng higit pang impormasyon mula sa young men. Tahimik niyang sinabi na natagpuan ng mga pulis ang bangkay ni Suhin. Nang marinig ito, nanatiling walang malasakit ang young men kahit na may pananakot na tono. Mas na-curious daw siya kung sino ang pumatay kay Song Mina. Maliwanag, hinala rin ni Young Min na si Haban ang pumatay. Sa puntong ito, mabilis na nabawi ni Teso ang kanyang kalmado at ginamit ang kanyang mga kasanayan sa psikolohikal na pagsusuri sa counterattack. Nagsalita si To tungkol sa mga magulang ng mga kabataang lalaki na sadyang hinahawakan ng kanyang sakit. Tamang-tama, ang mga damdamin ng mga binata ay nagsimulang mag-alinlangan ng bahagya. Sinamantala ang pagkakataon, nagsinungaling si Teso na sinasabing natatakpan ng mga sugat ang katawan ni Suhyun. Ang mga binata ay agad na nahulog sa bitag. Natawa siya at sinabing, 1 taon nang inilibing ang bangkay. Paanong may natitira pang bakas? Ang pahayag na ito ay hindi sinasadyang nagbunyag sa kanya bilang ang mamamatay tao. Dahil nabanggit lamang ni Tayaso ang paghahanap sa bangkay, hindi na ito ay inilibing. Napagtatanto na siya ay nagsalita ng wala sa sarili, ang mga binata ay tumahimik, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at hindi na nagsalita pa. Dahil sa hindi sapat na ebidensya, iniutos ng kanyang mga superior na palayain ang mga young men, ngunit kinailangan nilang mahigpit na subaybayan siya 24 na oras sa isang araw. Matapos palayain, kaagad na bumalik ang mga young men sa base ng organisasyon at tumakas sa bahay.
Sinabi ni Sunhai sa young men na nakipag-ugnayan sa kanya ang mga pulis para magtanong tungkol kay Soo-hyung. Nang marinig ito, inutusan ng young men si Sun na panatilihing ganap na lihim ang lahat. Kinumpirma rin niya na si Haban ang umatake kay Song Mina. Gayunpaman, hindi pa niya masusumbong si Haban dahil nasa kanya pa rin ang pera. Sa wakas, nangako ang mga kabataang lalaki kay Sunhai na gagawin niya ang lahat para maibalik ang pera at pagkatapos ay sabay silang alis. Samantala, pinuntahan ni Captain o ang homeroom teacher ni Soo Hyan, si Jun, para magtanong tungkol sa pagkakaibigan ni Suyan. Nagsinungaling si Jun, sinabing introvert si Suan at walang malalapit na kaibigan. Ilang sandali pa, tumayo si Haban sa hagdan, bahagyang yumuko sa homeroom teacher. Tila may kung anong uri ng sikreto sa pagitan nilang dalawa. Sa kanyang opisina, malalim na nag-iisip ang homeroom teacher na nakatingin sa isang asul na woolen keychain sa kanyang mesa. Pagkatapos ng ilang deliberasyon, nagpasya siyang ilagay ang keychain sa kanyang drawer. Noong gabing iyon, tahimik na nakipagkita si Jun kay Sunhai na nakipag-ugnayan sa mga binata. Sinabi ni Jun kay Sunhai na may mga pulis na pumunta sa paaralan para tanungin siya tungkol kay Soo-hyen. Sa kanilang pag-uusap, kapwa nagpahayag ng pagkabalisa tungkol sa isang lihim na natuklasan. Marahan na niyakap ni Sunhai si Genta at inaliw siya. Nagmumungkahi na ang kanilang relasyon ay hindi karaniwan. Samantala, si Haban ay nakikipag-ugnayan sa mga kabataang lalaki na humihiling ng isang pulong. Nang gabing iyon, sa kabila ng mahigpit na pagsubaybay ng mga pulis, kumpiyansa na sinabi ni Haban na mayroon siyang paraan para iligaw sila. Nang gabi ring iyon, nakatanggap ang pulisya ng ulat na ang mga kabataang lalaki ay na-overdose sa sleeping pills at na-hospital. Dahil sa takot sa gulo, iniutos ng mga nakatataas na bawiin ang lahat ng puwersa ng pagbabantay. Lingid sa kaalaman ng sinuman, sa silid ng ospital, tahimik na nagpalit ng damit ng pasyente ang mga binata at nakatakas. Pagdating ni Teso sa ospital, nakita niyang walang laman ang ward at nawala ang mga kabataang lalaki. Kasabay nito, nakita ng isang analyst ang isang larawan sa bahay ni Soo Hyan. Sa larawan, isang batang babae na nakatayo sa tabi ni Suyan ang nakalmo sa mukha. Sa pagtingin sa larawan, naramdaman nito ang isang pakiramdam ng pagiging pamilyar at natanto ang batang babae na ang mukha ay nabura ay ang kanyang anak na babae. Mula doon, hiniling ni Teso sa kaibigan na hanapin ang listahan ng mga numero ng telepono na pinakamadalas na tinawagan ni Haban noong nakaraang taon. Ang mga resulta ay nagpakita na si Haban ay regular na nakipag-ugnayan sa dalawang numero. Kapansin-pansin, ang parehong mga numero ay kabilang sa iisang tao, isang babaeng nagngangalang Jisoo. Ang babaeng nakalista sa magkabilang numero ay ang ina ni Haban at ang dating asawa nito. Kagad, sinubukan ni Teso na tawagan ang isa sa mga numero at natuklasan ang katotohanan. Ang teleponong nakakonekta sa numerong iyon ay nasa lock drawer ng kanyang anak. Nang buksan niya ang drawer, nakita niya ang telepono at isang larawan, ang screen ay nagpapakita ng larawan ni Haban at Soo-hyen na magkasama. Ito ang parehong larawan na natagpuan sa bahay ni Soo-hyen na may gasgas sa puso ni Haban. Kinumpirma nito na ang babaeng katabi ni Soo-hyen ay si Haban nga. Nang gabing iyon, gaya ng napagkasundoan, ang mga kabataang lalaki ay nagtungo sa isang desyerto na kagubatan. Nang makita niya ang kagubatan sa kanyang harapan, ang mga binata ay lubos na nataranta. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Haban ang lokasyong ito. Sa katunayan, sa nakalipas na taon, madalas na hinihiling ng mga kabataang lalaki ang mga babaeng miyembro ng gang. Lalo na si Song Mina, na pumunta sa kagubatan na ito. Ang mga kabataang lalaki ay magtatalaga ng puno na may pulang tali at sasabihin kay Song Mina na kunin ang supot ng pera na nakalagay sa ilalim ng puno. Sa tuwing matatapos ang gawain, ang mga kabataang lalaki ay maglalabas ng isang balumbo ng pera mula sa bag upang bayaran si Song Mina. Gayunpaman, isang araw, pumunta si Song Mina sa puno gaya ng dati, ngunit hindi mahanap ang supot ng pera. Iniulat niya ito sa young men, ngunit hindi siya naniwala sa kanya at inisip niya na nilustay niya ang pera. Sa sobrang galit, sinampal siya ng mga binata nang hindi nag-iisip. Hindi na makayanan pa ang paghihirap na ito, nagpa siya si Song Mina lihim na nakawin ang supot ng pera ng mga young men at tumakas. Pagkatapos ay itinago niya ang bag ng pera sa isang locker, ang istasyon ng subway. Isang araw, dinala ni Song Mina ang supot ng pera papunta sa subway. Walang kamalay-malay na si Haban ay lihim na pinagmamasdan siya. Nasaksihan ni Haban ang kabuuan eksena ni Song Mina na itinago ang supot ng pera sa locker. Mula noon, sinimulang subaybayan ni Haban ang bawat galaw ni Song Mina. Isang araw habang ninanakaw ni Song Mina ang telepono ng isang tao sa subway, sadyang binuksan ni Haban ang alarm ng pulis sa kanyang telepono para magpanggap na may nag-uulat ng krimen. Pagkatapos ay nilapitan niya si Song Mina, nagkukunwaring kabaitan at nag-aalok ng tulong nagtago siya sa malapit na hotel. Sa hotel, sinubukan ni Haban na makuha ang pabor ni Song Mina, na nagpanggap na isang takas kanyang sarili. Hiningi pa niya ang numero ng telepono ni Song Mina para makipag-ugnayan mamaya. Tumanggi si Song Mina na iwan ang kanyang contact impormasyon, ngunit agad na binago ni Haban ang kanyang diskarte. Agad niyang isinumbong si Song Mina sa pulisya ilantad ang kanyang pagnanakaw. Dinala ang usapin sa himpilan ng pulisya. Sa investigasyon, nakuha ni Haban si Song pangalan at ID number ni Mina. Pagkalipas ng ilang araw, lihim na kinuha ni Haban ang telepono ni Song Mina at nag-install ng tracking device. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya kay Song Mina, sinabing gusto niya itong makilala para ibalik ang telepono.
Samantala, sa kagubatan, mga binata lumapit kay Haban. Sa pagnanais ng karagdagang impormasyon, tinanong ng young men kung bakit ginawa ni Haban ang lahat ng ito. Ngunit wala sa paghihintay ng sagot ni Haban na pag-alaman ng mga binata na ang lahat ng ito ay may kaugnayan sa kanyang namatay na ina. Sa kanya inamin niyon nangikil siya ng pera sa ina ni Haban. Nang marinig ito, tinanong ni Haban ang dahilan. Ipinakita sa kanya ng mga young men a video. Sa video, naghuhukay ang nanay ni Hoban sa kagubatan at nasa tabi nito ang isang malamig na bangkay. Nakapagtataka, ang katawan pala ay si Suhian, kaibigan ni Hoban. Noong taong yun, aksidenteng nasaksihan ng mga kabataang lalaki ang ina ni Haban paglilibing ng katawan ng isang tao at lihim na kinunan ito ng video. Ngayon ay ginagamit niya ang video para i-blackmail si Haban na hinihiling na bumalik siya ang perang kinuha niya sa kanya. Habang nagtatalo ang dalawa, isang misteryosong tao na nakasuot ng helmet ang sumulpot at tumulong pinasuko ni Haban ang mga binata. Nagmamadaling umuwi si Haban at nakita niya ang kanyang drawer na na-unlock ng kanyang ama at nawawala ang kanyang telepono. Sa parehong oras, dinala ni Tay ang telepono ng kanyang anak sa isang repair shop dahil gusto niyang malaman ang sikreto sa loob. Habang naghihintay para sa pag-aayos ng telepono, ipinadala ni Haban ang video mula sa telepono ng mga kabataang lalaki sa kanyang ama, tinanong siya tungkol sa Suhayan's kamatayan at ang kanyang relasyon sa kanyang ina. Ngunit hindi nakasagot si Tesu. Samantala, si Suhian ay nanatiling nakatutok ang patuloy na investigasyon. Matapos ayusin ang telepono, ibinunyag ng teknisyan na naglalaman ito ng isang lokasyon app sa pagsubaybay. Ang app na ito ay karaniwang ginagamit ng dalawang tao upang i-connecta ang kanilang mga device. Matapos suriin ang impormasyon, sito natuklasan na ang track phone number ay pagmamayari ng ina ni Haban. Kasunod ng signal ng lokasyon, dumating si Teso sa isang malaking shopping mall. Sa pagsunod sa direksyon ng staff, nalaman niyang kakabisita lang ni Haban sa isang psychological clinic. Doon, nagtanong si Teso sa doktor at alam niyang pumunta ang kanyang anak para tingnan ang paggamot ng kanyang ina na si Rex. Ikaw noon laking gulat niya nang malaman na ang kanyang asawa ay nakatanggap ng paggamot para sa depresyon doon bago siya namatay. Paglabas ng mall, biglang namalayan ni Haban na sinusundan siya. Bukod dito, ang taong ito ay ang parehong misteryosong naka-helmet na lalaki mula sa nakaraang araw. Matapos magmaneho ng maikling distansya, bumaba si Haban sa kanyang sasakyan at hinarap ang misteryosong tao. Siya tinanong ang kanilang pagkakakilanlan, ngunit ang lalaking naka-helmet ay biglang tumakbo palayo nang walang sabi-sabi. Samantala, mga binata bumalik sa basement, ang lugar ng pagtitipon ng grupo. Hinala ng young men si Sanhai ang misteryosong suot ang helmet. Ibinunyag lamang niya sa Sanhai ang pakikipagkita kay Haban sa bundok. Gayunpaman, itinanggi ito ni Sanhai, sinabing mayroon ito walang kinalaman sa kanya. Pagkatapos ay hiniling ng mga kabataang lalaki kay Sanhai na ibenta ang bahay upang makalakom ng sapat na pera para makatakas. Nagplano ang mga kabataang lalaki na umalis sa sandaling makuha niya ang pera mula kay Haban. Lingid sa kanyang kaalaman, palihim na kinunan ng litrato ni John ang mga binatilyo ang pagpupulong ni Haban sa kagubatan noong nakaraang gabi upang imbestigahan ang kaso. Dalawang analis sa ilalim ng pangangasiwa ni Tay ang pumunta sa paaralan upang hanapin si Jun. Gayunpaman, nabalitaan si Jun na siya ay hindi inaasahang nagbakasyon. Ito ay pumukaw ng hinala sa mga analis dahil simula nang makipag-ugnayan ng mga pulis kay Jun, tila nagbago na ang kanyang pamumuhay at nagpakita ng maraming kaina-hinalang palatandaan. Bukod sa paglapit kay Jun, patuloy na binabantayan ng mga pulis kung sino ang mga binatilyo hinihinalang sangkot sa pagpatay. Sa pagmamatsyag, natuklasan nila na ang mga kabataang lalaki ay nagpunta sa bundok upang makipagkita sa isang tao. Dito lokasyon, natagpuan ng mga investigador ang tatlong ganap na magkakaibang mga bakas ng paa. Dalawa ang pag-aari ng mga binata at isang lalaki, at ang pangatlo ay malamang na pag-aari ng isang babae. Nagkataon, ang lugar na ito ay kung saan natagpuan ang bangkay ni Suhien. Nagtapos ang mga analis na ang kanilang pagpili ng lugar ng pagpupulong ay nagpapahiwatig na silang tatlo ay malamang nakilala si Suian. Sa pamamagitan ng seguridad ng kapitbahayan bantay, alam ng pulis na ang mga kabataang lalaki ay madalas na bumisita sa bahay ni John sa gabi, ginigipit siya na nagmumungkahi ng naunang kakilala ng mga kabataang lalaki at June. Kasabay nito, nakatanggap si Teso ng recording ng psikolohikal ng kanyang asawa. Sesyon ng therapy sa klinika. Nagbigay daan ito sa kanya upang matuklasan ang mga lihim na itinatago ng kanyang asawa at anak na babae mula sa kanya sa lahat ng panahon. Napakasaya ng kanyang asawa bago ito pumanaw. Dahil sa wakas nakatapos na si Haban kaibigan. Sa loob ng maraming taon, iba si Haban sa ibang mga bata. Hindi siya tumatawa sa mga komedya, palaging naglalaro nag-iisa, na-withdraw, at hindi nakikihalubilo sa kanyang mga kasamahan. Upang matulungan ang kanyang anak na maging normal. Nanay ni Haban hiniwalayan si Ta at inilaan ang lahat ng kanyang oras sa pag-aalaga at pagsuporta sa kanya. Pagkatapos ng mga taon ng pagsisikap sa kaarawan ni Hobbin, iniuwi niya ang isang kaibigan sa unang pagkakataon, si Suhien. Upang ipagdiwang ang espesyal na araw na ito, ang ina ni Haban ay naghanda ng isang marangyang pagkain para sa kanyang anak at kay Suhayen. Sa birthday party, binigyan ni Suian si Haban ng pulang knitted keychain at ang ina ni Haban binigyan si Suan ng bagong mobile phone. Umaasa ang ina ni Haban na unti-unting bumuti ang kalagayan ng kanyang anak itong pangangalaga at positibong pagbabago.
Gayunpaman, lumala ang mga pangyayari sa mga sumunod na araw. Sa mga sumusunod na napansin na madalas na nilaktawan ni Haban ang kanyang mga karagdagang klase, madalas siyang late umuwi at nagsimulang makisalamuha sa mga teenager na nagpakita ng masamang pag-uugali. Tila may hinahanap si Haban ng hindi sinasabi sa kanyang ina. Nag-aalala sa kanya anak, nagpa siya ang ina na makipagkita kay Sohayan para linawin ang sitwasyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tapat na sinabi ni Sohian ang hinahanap ni Haban ay siya. Gayunpaman, sa halip na harapin siya, pinili ni Sohian na iwasan siya. Nilaktawan ni Sohian paaralan, hindi sumasagot sa telepono at iniwasang makipagkita kay Haban. Nang tanungin ng ina ni Haban ang dahilan, si Swian. Giit na alam na ng ina ni Haban ang dahilan. Nalito nito ang ina, ngunit naunawaan din niya na si So ang ibig sabihin ni Hayan ay hindi normal si Haban. Desididong tulungan ng kanyang anak na bumalik sa normal, tinanong ng ina si Haban na huwag. Para makipag-ugnayan pa kay Sohian. Gayunpaman, matigas na tumanggi si Haban, iginiit na kailangan niyang makipagkita kay Sohian. Sa panahon ng pagtatalo, napansin ni Haban ang panginginig sa kilos ng kanyang ina na para bang natatakot sa kanya ang kanyang ina. Lalo nitong ginawa si Haban tiyak na pinaghihinalaan din siya ng kanyang ina. Inakala rin ng kanyang ina na siya ang naging dahilan ng kanyang nakababatang kapatid aksidente ilang taon na ang nakalilipas tulad ng naisip ng kanyang ama. Sa harap ng mabangis na pagtatanong ni Haban, ang ina ay tahimik na tumayo, hindi alam ang isasagot. Sa siwang ng pinto, nakita niyang nawawala ng kontrol ang kanyang anak. Galit na galit si Haban pagbagsak ng mga bagay sa silid. Mula sa araw na iyon, ang relasyon sa pagitan ng mag-ina ay naging lubhang tense. Maya-maya, pumunta ang ina sa isang psychologist para sa payo. Napaluha siya at sinabi sa kanya na ang kanyang anak na babae nakapatay ng aso. Ngunit nang malaman niya ito, tinulungan niya ang kanyang anak na ilibing ito. Habang nagsasalita siya, umiyak siya ng husto. Pag-amin na hindi niya alam kung paano haharapin ang lalong abnormal niyang anak. Matapos pakinggan ang recording niya sa therapy session ni Mrs., napagtanto nito na ang aso na pinaniniwala ang pinatay ni Haban ay maaaring hindi na umiiral. Higit pa rito, ang tunay na biktima ay malamang na si Suhaya at ang bangkay na inilibing ng kanyang asawa ay malamang na sasawi sa school na babae. Paggunita sa mga salita ng mga kabataang lalaki noong nakaraan, biglang naramdaman nito na ang mga detalye tungkol sa ang patuloy na pagkapit ni Haban sa mga kabataang lalaki ay maaaring maging susi sa paglutas ng lahat ng mga misteryong ito. Kaya, bumalik si Tao sa istasyon ng pulisya at humiling ng paghahanap sa kinaroroonan ng mga kabataang lalaki. Kasabay nito, nagkaroon din si Teso ng clue mula sa surveillance camera ng apartment ni June. Nakita sa surveillance camera na kagabi ay umalis si June sa kanyang apartment na nakasuot bota ng ulan. Ito ay malinaw na hindi karaniwan. Agad namang humiling sito ng investigasyon sa mga nakapaligid na lugar, lalo na mga lugar kung saan maaaring mangisda ang mga tao, dahil naghinala si Teso na ang mga palatandaang ito ay nauugnay sa isa pang kaso. Samantala, sa isang fishing spot na naginip si June na may bahid ng dugo ang kanyang mga kamay. Nang magising siya mula sa kanyang bangungot, si Songgi biglang sumulpot. Si June, na puno ng pesimismo ang boses, ay nagsabi na ang gusto lang niya ngayon ay magsabi ng totoo dahil siya nakaramdam ng labis na pagkakasala at pagkalito. Sinubukan siyang aliwin ni Sunhai at pinayuhan siyang ilihim ito sandali mas matagal kahit na mapangalagaan lamang ang kanilang kasalukuyang buhay. Gayunpaman, palihim na sinundan at kinunan ng larawan ang kanilang pagkikita. Mga binata, nang makita ang kanyang babae na palihim na nakikipagkita kay June sa gabi, nagalit ang mga binata. Sinunggaban si June at binugbog walang awa. Noon lang ay biglang sumulpot ang mga pulis dahilan para magsitakas ang mga binata, ngunit dumating sito sakay ng kanyang sasakyan at pinigilan siya. Agad na tinanong nito ang mga binata tungkol sa video ng kanyang asawa na dinadala ang katawan. Ito pagkatapos ay matatag iginiit na hindi ang kanyang asawa ang pumatay kundi inilibing lamang ang bangkay. Ang tunay na pumatay kay Soo-hyun ay mga binata at ang kanyang asawa ay nagkamali na kinilala ang kanyang anak na babae bilang ang mamamatay tao. Gayunpaman, mariing itinanggi ng mga kabataang lalaki ang anumang pagkakasangkot. Nang marinig ito, nagbago ng taktika ito. Binyanta niya ang mga young men na nagbabawal sa mga kabataang lalaki na magpakita sa harap niya anak na babae muli. Nang gabing iyon, ipinatawag si John ng mga pulis para sa pagtatanong, ngunit nanatiling matigas ang ulo niya, tumangging magbunyag ng anumang mga lihim. Pakiramdam ni Teso ay nakulong sa pananahimik ng saksi at sa mga pira-pirasong pahiwatig na iniwan ni Kay sa likod. Sa puntong ito, halos bumagsak na ang diwa ni Teso. Pag-uwi, hinawakan niya ang isang larawan ng pamilya na nagpapaalala sa kanya recording ng asawa mula sa therapy. Sa loob nito, sinabi niya na maaaring iba si Haban sa ibang mga bata, ngunit siya talagang hindi maaaring saktan ng kanyang nakababatang kapatid. Sinabi rin niya na ayaw niyang maging kaina-hinala taong tulad ng kanyang asawa. At saka, ayaw niyang masaktan ng hinala ni Teso ang kanilang anak kaya napagpasyahan niyang hiwalayan ito. Naaalala ang mga salitang iyon at hawak ang larawan ng kanyang asawa at anak na babae sa kanyang kamay, hindi na napigilan nito ang kanyang mga luha. Nang gabing iyon, nang umuwi si Haban, tapat na ibinahagi nito ang kanyang mga iniisip. Naniniwala sito na ang kanyang anak na babae ay nakikisama sa mga masasamang babae para ipaghiganti ang kanyang ina. Gayunpaman, ngayon ay umaasa si Teso na sasabihin sa kanya ni Haban ang buong katotohanan. Tunang ako sa kanyang anak na simula ngayon, paniniwalaan niya ang anumang sasabihin nito.
Ngunit nanatiling tahimik si Haban dahil hindi magtiwala sa kanyang ama. Noong araw na namatay ang kanyang ina, nasaksihan ni Haban ang pagtatalo ng kanyang mga magulang sa hitsura ng demonyo. Malamig niyang idiniin ang kanyang desperadong ina hanggang sa bingit. Nanatiling tahimik si Tu, hindi sumasagot tanong niya. Hindi niya ito pinabulaanan, ang sabi lang, hintayin mo ako dahil sisiyasatin ko talaga ang lahat alamin ang katotohanan. Hindi alam ni Haba na ang pananahimik ni Teso ay para talaga siyang protektahan. Isang gabi, ilang taon na ang nakalipas, si Tu bumalik sa bahay at natuklasan ng isang malakas na amoy ng gas sa hangin. Dali-dali niyang binuksan ang bintana para ma-ventilate ang kwarto at kasabay nito ay natuklasan niya si Haba na nakahiga at walang malay. Matapos matulungan ng kanyang anak na magkamalay, natagpuan ni TYU hindi gumagalaw na nakaupo sa sala ang kanyang asawa na may bakanteng tingin sa mga mata. Naintindihan niya agad iyon sa kanya. Nawalan ng kontrol ang asawa at gumawa ng isang bagay na walang ingat. Sa ilalim ng pagtatanong ni TYU, nagsimulang magsalita ang kanyang asawa tungkol sa anak nila kaso mula sa maraming taon na ang nakakaraan. Kahit na sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang sarili na ang pagkamatay ng kanyang anak ay walang kaugnayan kay Haban. Sa kaibuturan pinaghihinalaan pa rin niya ang kanyang maliit na anak na babae. Ang hinala na ito ay nagpahirap sa kanya na ginawa siyang hindi mabata at humantong sa kanyang hanggal mga aksyon noong gabing iyon. Nagalit si Tu saglit, sumigaw siya kahit na may masamang iniisip ka. Hindi mo dapat kaladkarin ang anak mo sa bagay na ito. Narinig ito ni Haban, nakakagising lang, dahilan para hindi niya maintindihan ang kanyang ama. Ngunit hindi doon natapos ang mga salita ni Teso. Dahil matapos mamupa ang galit niya, sinubukan niyang pakalmayan ng asawa, kung aalis ka talaga sa mundong ito, kailangang mamuhay na mag-isa si Haban. Ako ang kanyang ama, ngunit hindi siya naging malapit sa akin. Pagkarinig nito, natauhan ang asawa niya. Hinawakan niya ang kamay ni Teso at inutusan siya. Pakiusap, huwag na huwag mong sasabihin kay Haban ang nangyari ngayong gabi. I don't want her to be hurt because of me. Dahil sa pangakong yun, nagpa siya si Tu na manahimik kahit na ito ang naging dahilan upang ang kanyang anak na babae ay mas lumayo sa kanya. Samantala, nasa ilalim pa rin ng mahiwagang kaso pagsisiyasat na walang katapusan. Ang hindi maipaliwanag na pagkamatay ni Song Mina at Su Hian ay nanatiling hindi malinaw. Upang magbigay liwanag sa ang bagay, natanto ni Teso na kailangan niyang ituon ang kanyang pagsisiyasat sa young men. Nasangkot sa maraming kaina-hinala mga aktibidad. Samantala, si Captain O ay nakakuha ng search warrant para sa apartment ng young men at gagawin ng TEU lumahok sa paghahanap. Natuklasan nito ang ilang mga kaina-hinalang punto sa basement kung saan delinkwente ang gulo na nanatili ang mga kabataan. Nagsimula siyang maghinala na may pribadong relasyon sina Suni at Yang Min. Habang nagtatanong, si Sunhai mukhang tense, iginiit na ang kanilang relasyon ay isang normal na kaayusan sa pag-upa. Gayunpaman, sa sandaling ang umalis ang mga pulis, tinawagan ng mga young men ang telepono ni Songgi. Nang makitang nag-aatubiling sumagot si Sunhai, nagalit ang mga binata. Samantala, nasa malapit si Haban. Napagtanto niyang sinundan siya ng ilang araw ng isang lalaking nakasuot ng helmet sa isang motorsiklo. Upang alamin ang kanyang pagkakakilanlan, tumawag si Haban sa pulisya, na nagulat ng isang lasing na driver. Mabilis na rumisponde ang mga pulis, hinaronggan ng mga ito motorsiklo at pilit na pinahinto ang lalaki. Nang walang ibang pagpipilian, tinanggal niya ang kanyang helmet. Napatingin si Haban sa lalaki at kinilala siya bilang isang medyo may edad na estranghero na hindi pa niya nakilala. Pagkatapos, tinanong ni Haban ang lalaki kung bakit siya ganoon sumusunod sa kanya. Ipinaliwanag niya na hinahanap niya ang taong nanakit sa kanyang anak. Pagkatapos, turn niya naman na tanungin si Haban tungkol sa ilang kamag-anak mga issue. Hinala niyang mga binata ang salarin. Binanggit niya ang lihim na pagpapalaya ni Teso sa mga kabataang lalaki at kamakailan ni Haban patuloy na pagbabantay sa mga kabataang lalaki. Hindi maintindihan ng lalaki kung bakit magkasalungat ang ugali ni Haban at ng kanyang ama patungo sa mga binata. Gayunpaman, hindi sumagot si Haban dahil ngayon lang niya nalaman na pinalaya ng kanyang ama ang bata mga lalaki. Makalipas ang ilang araw, isang gabi, hinarap ni Haban si Tessa. Gusto niyang malaman kung bakit ang kanyang ama at matuwid na pulis palihim na pinalaya ng opisyal ang mga kabataang lalaki. Naghinala siyang may tinatago siya. Ngunit si Teso, gustong protektahan ng kanyang anak na pilitang magsinungaling. Sinabi niya na si Su Hian ay pinatay ng kanyang sariling asawa at ang kanyang pagpapalaya sa mga bata dapat pagtakpan ng mga tao ang katotohanan ito. Ngunit hindi tumigil doon si Haban. Patuloy siyang nagtanong tungkol sa gabing namatay ang kanyang ina. Gusto niyang malaman kung bakit hindi sinabi sa kanya ng kanyang ama na nakilala niya ang kanyang ina noong gabing iyon. Kinailangan pang magsinungaling ni Teso. Siya ipinaliwanag niya na malapit na siyang ma-promote at ayaw niyang maapektuhan ang kanyang career. Habang nanatiling tahimik bilang tugon sa paliwanag ng kanyang ama, hindi niya alam na sa anino, nagdurusa si Teso sa sobrang iyak niya. Gayunpaman, hindi pa rin niya magawang magsabi ng totoo. Ang mga sikreto ng kaso at ang pilit ang relasyon sa pagitan ng mag-ama ay naging isang hindi nabubulok na gulo. Samantala, ipinagpatuloy ni Teso ang kanyang pagsisiyasat. Naghanap siya ng isang batang babae na may problema upang magtanong tungkol sa kinaroroonan ng mga binata. Sa panahon ng interogasyon, hindi nag-atubili si Teso na samantalahin ang kanyang mga kahinaan. Nagpahiwatig siya na kung hindi siya makikipagtulungan, iuuwi niya ito, ibig sabihin ay mahaharap siya sa pang-aabuso mula sa kanyang ama. Sa wakas na corner, umamin ang dalaga.
Inihayag niya na Young Men may nararamdaman para kay Sunhai ngunit nagkaroon ng ibang kasintahan si Sunhai. Matapos malaman ng mga Young Men, nagalit siya at sinaktan si Sun H. Tapos nagpakita ng picture ng isang lalaki. Tinanong nito ang babae kung boyfriend ba ito ni Sunhee. Tumango ang dalaga. Ito ay tila pumukaw ng hinala sa isip ni Teso. Bilang ang lalaki sa larawan ay si Jun. Nang gabing iyon, tinawagan muli ng mga binata si Sunghai ngunit sadyang hindi niya ito pinansin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumulpot sa likod niya ang Young Men na parang multo. As usual, hinayla siya nito sa tabi at tinanong siya tungkol sa kung sino talaga ang nanakit kay Suhayan. Nauna na pala na sinabi ni Sunhai sa Young Men na nasaksihan niya ang pagpatay ng ina ni Haban kay Suhian. Gayunpaman, pagkatapos ng isang pag-uusap sa kagubatan kasama si Haban, alam ng mga binata na hindi naman ang kanyang ina ang may kasalanan. Kaagad pagkatapos, binanggit ng mga binata ang kay Jun pangalan. Naniniwala ang mga kabataang lalaki na ang tunay na pumatay kay Suhin ay ang girong ito at ginamit ni Sunhai ang mga kabataang lalaki upang pagtakpan para sa kanyang kasintahan mula sa investigasyon ng pulisya. Habang nagsasalita ang mga binata, lalo siyang nagagalit dahil sa nararamdaman niya hanggal na may balak na tulungan si Sinunghai na makatakas. Dahil sa pagtataksil ng babaeng mahal niya, ipinahayag ng mga binata na hindi niya madaling tanggapin ang pagkatalo. Bukod dito, hindi niya hahayaang makamit ni Songgi at Junai ang kanilang layunin. Pagkatapos ay natagpuan nito si Jun at dinala siya sa himpilan ng pulisya upang makipagtulungan sa investigasyon. Ngunit nang makatanggap siya ng tawag, dali-daling umalis si Jun nang hindi man lang umimik. Isa pa, ang tumatawag ay ang kanyang kasintahan, si Suni. Pagdating ni Jun sa tagpuan ay lumabas si Yungmin mula sa anino. Tinawag ni Yungmin na mamamatay tao si Jun. Nagbanta si Yungmin na sasabihin niya ang totoo sa pulis. Gayunpaman, mahinahong sumagot si Jun na walang ebidensya si Im Ong Min at hinding-hindi maniniwala ang mga pulis sa mga salita ng isang taong walang tirahan. Nang marinig ito, nagalit ang mga Young Men at inatake si Jun. Nang makitang binugbog ang kanyang kasintahan hanggang sa malapit ng mamatay, sumugod si Sunhai upang yakapin ng mahigpit ang mga binata at nakiusap na tumigil na siya. Ang pagmamasid sa babaeng mahal niya ay lumuhan ng kalungkutan para sa ibang lalaki. Ang puso ng mga binata ay napuno ng pait. Noong gabing iyon, isang lalaking naka-helmet ang lumapit kay Jun. Ngunit hiniling ni Jun sa lalaki na huwag gumawa ng anumang bagay para protektahan siya. Tumanggi ang lalaki na sinasabing siya ang biolohikal na ama ni Jun. Nabunyag ang katotohanan. Ang tunay na salarin na nanakit sa dalaga ay si Jun. Ang lalaking naka-helmet na may determinadong tono ay nagsabi sa kanyang anak na may plano itong protektahan ito. Matapos palayain sina Suni at Junmen ay nakipag-ugnayan sa pulisya. Sinabi ng mga kabataang lalaki na mayroon siyang mahalagang lead na iuulat. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya kay Teso at humiling ng pagpupulong para makapag-usap. Hindi lamang iyon, nangako rin ng mga Young Men na sasabihin ang lahat ng nalalaman niya. Kasabay nito, sinalubong ng lalaking naka-helmet si Haban at ibinunyag ang kinaroroonan ng mga binata. Sa madilim na gabi, dumating si Haban upang makita ang mga kabataang lalaki para sa kanyang ama. Bahagyang nagulat ang mga binata, ngunit bago siya makapag-react, gumamit si Haban ng kasangkapan para saktan siya. Tinanong niya siya kung ang kanyang ina ang pumatay kay Suhian. Nang makita ang malupit na pagkilos ni Haban, wala nang ibang pagpipilian ng Young Men kundi ang magsabi ng totoo. Nagkamali ang ina ni Haban na ang kanyang anak ay nakagawa ng pagpatay, kaya naman niya inilibing ang katawan ni Suhian. Ilang sandali pa, nakatanggap si Teso ng tawag mula sa Young Men. Sinabi niya na sinabi niya kay Haban ang lahat kung hindi ay maaaring kumilos si Haban at pinatay siya. Sa pag-aalala na ang kanyang anak na babae ay kumilos ang padalos-dalos, si Tao ay nagmadali upang makita ang mga binata. Ngunit nang dumating si Teso, natagpuan niya ang mga kabataang lalaki na nakahandusay sa pool ng dugo. Patay na. Sa eksena, nakatayo pa rin si Haban na may bahid ng dugo ang mga kamay. Sa oras na ito, napapaligiran na ng mga pulis ang buong lugar kung saan naganap ang malagim na krimen. Nahaharap sito sa pagpili kung isisiwalat ang katotohanan o patuloy na protektahan ng kanyang anak na babae. Nauubos na ang oras para kay Teso dahil pinangunahan ni Kapitan o ang puwersa ng pulisya na palibutan ang eksena. Sa gulat, ang instinct ng ama ang nagtulak kay Teso na kumilos. Bago makapasok si Kapitan O, hinayla ni Teso ang kanyang anak palayo sa eksena. Habang pauwi, tinanong ni Teso si Haban kung bakit siya nasa eksena kung saan pinatay ang mga kabataang lalaki. Nang marinig ito, iginiit ni Haban na pinaghihinalaan pa rin siya ng kanyang ama. Gayunpaman, si Teso na may taos-pusong tono ay nagpahayag na siya ay lubos na magtitiwala sa kanyang anak na babae mula ngayon. Sa pag-uwi, sinabi ni Haban sa kanyang ama na si Young Min ay patay na nang dumating siya sa eksena. Ang dahilan kung bakit niya nakilala si Young Min ay para tanungin siya tungkol sa pagkakakilanlan ng pumatay kay Suhians. Ang ina ni Haban, sa paniniwalang si Haban ang may pananagutan sa pagkamatay ni Suhian, ay inilibing ang katawan. Pagkatapos, siya ay labis na nahumaling at nawala ang kanyang isip na siya ay kumilos ng mali para kay Hobbian sa pamamagitan lamang ng paghahanap ng taong nanakit kay Sohien na mabibigyan niya ng paliwanag sa kanyang ina. Matapos marinig ang kwento ng kanyang anak, nagpa siya si Teso na itago ang mga damit ng kanyang anak na may dugo at ang kutsilyong ginamit nito sa isang drawer. Pagkatapos ay sumugod siya sa pinangyarihan ng krimen ng Young Men na parang walang nangyari.
Natuklasan ng pulisya na ang katawan ng mga binatilyo ay may dalawang sugat mula sa dalawang magkaibang kagamitan. Kaya naman, hinala nila na maaaring may dalawang salarin. Habang sinusuri ang pinangyarihan ng krimen, nakita ni Teso ang isang kwintas. Nakilala niya ito bilang momento ng kanyang asawa. Bukod dito, ito rin ang madalas na suot ng kanyang anak na si Haban. Pinag-iisipan nito kung paano ito haharapin ng may dumaan na analyst. Nang walang ibang pagpipilian, kinailangan ni Teso na ilagay ang kwintas sa bag ng ebidensya. Kinabukasan, isang pulong tungkol sa kaso ng young men ang ginanap sa himpilan ng pulisya. Nabalitaan ito mula sa isang kasamahan na nakipagkita si John sa biktima noong araw na nasugatan ng mga binata. Higit pa rito, ang impormasyong ito ay nagmula sa patoto ng anak ni Sunhai. Nang marinig ito, agad na umalis si Teso sa himpilan ng pulisya upang makipagkita kay Jun. Gayunpaman, hindi sumagot si Jun, sa halip ay iniba niya ang usapan. Sinabi ni Jun na nakita niya si Haban sa pinangyarihan ng krimen ng mga binata. Sinubukan nito na manatiling kalmado at hiniling kay Jun na pumunta sa himpilan ng pulisya upang makipagtulungan sa investigasyon. Sa pagbabalik sa istasyon ng pulisya, hinanap ni Kapitan o si Teso para sa isang pribadong pag-uusap. Natuklasan lang niya ang numero ng telepono ni Teso sa history ng tawag ng young men. Tinanong ni Kapitan o kung bakit itinago ni Teso ang kanyang pakikipag-ugnayan. Ang mga kabataang lalaki na sito ay tumugon na ang mga kabataang lalaki ay nakipag-ugnayan sa kanya upang mangumpisal at mag-ayos ng isang pagpupulong. Ngunit sa huli ay hindi nagpakita ang mga kabataang lalaki. Gayunpaman, hindi binanggit ni Teso ang anumang mga hinala na nauugnay sa kanyang anak na si Haban. Bagamat hindi nasisiyahan si Kapitan o sa mga independyenteng aksyon ni Teso, hindi niya itinuloy ang bagay na iyon. Dagdag pa, ang dahilan kung bakit nag-iisa si Teso at nakipag-ugnayan sa mga kabataang lalaki ay maaaring nauugnay sa kanyang anak na babae. Sa investigasyon, natuklasan ng analyst na malapit na magkaibigan sina Haban at Suhian. Sa pagtatanong sa mga binata, binanggit din niya na kilala niya si Teso. Hinala ng analyst, nagkakilala ang dalawa dahil kay Haban. Kaya naman, agad niyang iminungkahi na imbestigahan si Hoban upang makahanap ng higit pang mga pahiwatig. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nag-ambala ang isa pang analyst na nagngangalang Dehong. Iniharap niya ang isang recording ng isang tawag ng mga binata sa istasyon ng pulisya kanina. Sa tawag, hiniling ng mga binata ang numero ng telepono ni Teso. Ikinatwira ni Dehong na kung talagang magkakilala sina To at young men, dapat mayroon silang mga numero ng telepono ng isa't isa. Matapos marinig ang katwiran ni Dehong, pansamantalang nagpa siya si Kapitan O na magtiwala kay Teso at hindi siya sumang-ayon sa panukalang imbestigahan si Haban. Samantala, papunta na si John para makipagkita sa kanyang ama na si Mr. Jong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig ni John si Mr. Jong na isiniwalat na si Habin ang pumatay sa mga binata. Si Miss Jong ay isang nakasaksi. Pinayuhan din niya si John na panatilihin ang kanyang distansya mula sa Songgi dahil nasaksihan ni Sei ang pagpatay ni John kay Song Mina. Nag-aalala si Miss Jong na ipagkanulo ni Sunhai ang kanyang anak. Gayunpaman, pinrotektahan at pinagkatiwalaan ni John ang kanyang kasintahan. Binalaan niya ang kanyang ama na huwag makialam sa kanyang mga gawain. Na nagbabanta na putulin muli ang kanilang mag-ama. Sa kabila nito, upang protektahan ang kanyang anak, kumilos si Mr. Jong sa kanyang sariling simbuyo. Kinabukasan, lihim siyang nakipagkita kay Songgi nang hindi sinasabi sa kanyang anak. Sa harap ni Songgi, nagpanggap si Miss Jong bilang ama ni Song Mina. Pagkatapos ay nagbanta siya at hiniling na sabihin ni Sunhee ang totoo tungkol sa nangyari noong araw na pinaslang si Song Mina. Naniniwala si Miss J na pinakakilala ni Songgi si Song Mina. Sa katunayan, ilang araw bago nito, nakatanggap si Sunhai ng tawag mula kay Song Mina. Sinabi ni Song Mina na babalik siya upang kunin ang ilang mga bagay, ngunit noong panahong iyon, nilalagnat ang anak ni Songgi, kaya isinugod niya ito sa ospital. Kaya naman, hiniling ni Songgi kay John na hintayin si Song Mina at pagbuksan siya ng pinto. Nang umuwi siya ng gabing iyon, hindi inaasahang natuklasan ni Songgi na pinapatay ng kanyang kasintahan si Song Mina. Gayunpaman, para protektahan ang kanyang kasintahan, nagsinungaling si Songgi kay Mr. Jong. Sinabi niya na ibinigay niya kay Song Mina ang housekeep. Higit pa rito, sa araw na iyon, patuloy na hinahanap ni Young Min si Song Mina kahit na sinasabing sasaktan siya nito. Malinaw, sinusubukan ni Songgi na i-frame si Young Min para pagtakpan ang kanyang kasintahan. Nang malaman ni John na lihim na nakipagkita ang kanyang ama kay Songgi, nagalit siya. Tinanong ni Mr. Jong si John kung talagang pinatay si Song Mina ng kanyang anak. Hindi niya maintindihan kung bakit gagawin ng anak niya ang ganoong bagay. Inamin ni John ang pagpatay. Pinilit niyang ngumiti at iminungkahi na marahil ay dahil sa genetics. Habang iniimbestigahan ni Teso ang kaso. Alam ni Haba na sinunog ng kanyang ama ang lahat ng damit na may bahid ng dugo at ang sandata ng pagpatay na itinago niya sa isang drawer. Kasabay nito, sinimulang imbestigahan ni Haba ang tunay na pagkakakilanlan ng lalaking naka-helmet. Nagpanggap siya bilang isang pulis upang makipag-ugnayan sa isang youth welfare center. Natuklasan ni Haba na matagal nang namatay ang mga magulang ni Song Mina. So, peke ang lalaking nag-aangking ama ni Mina. Pagkatapos, pumunta si Haban sa istasyon ng pulisya at iniulat na siya ay inatake ng isang tao sa isang motorsiklo. Pagkatapos ay dinaya niya ang mga opisyal na umalis para palihim niyang imbestigahan ang bagay na ito.
Sa wakas, natuklasan niya na ang lalaking hinahanap niya ay si Mr. Joel. Nang gabing iyon, tinawagan ni TYU si Haban at sinabing may nakakita sa kanya sa pinangyarihan ng krimen ng young men. Lalo lang nadagdagan ng hinala ni Haban kay G. Joel dahil sa sinabi ng kanyang ama. Sa gabi, palihim siyang pumunta sa hotel na tinutuluyan ni Mr. Jong. Gayunpaman, pagkatapos maghanap ng ilang sandali, nakita niya ang kanyang telepono sa drawer ni Mr. Jong. Ipinaalala ng teleponong ito kay Haban ang nangyari sa kagubatan ilang araw na nakalipas. Nang gabing iyon, hinabol ng driver si Haban. Kaya, sa gulat, tumalon siya sa isang maliit na burol sa kagubatan upang magtago. Ang nakakapagtaka pa, ang driver na lumabas ay si Mr. Jong. Mas nakakagulat, ang driver na lumabas ay si Mr. Jong. Sa kanyang pagmamadali, ibinaba ni Haban ang kanyang telepono at kinuha ito ni Mr. Jong. Maya-maya, nakatanggap ang telepono ng mensahe na humihiling na sagutin ni M. Jong ang tawag ng nagpadala. Kung hindi siya sumunod, mabubunyag ang sikreto sa kagubatan. Bukod sa telepono, nakakita rin siya ng salansan ng mga sobre sa silid ni Mr. Jong. Bukod dito, ang pangalan ng tumanggap sa mga sobre ay si Jun. Sa puntong ito, napagtanto ni Haban ang relasyon ni na Miss Jong at Jun. Nang gabi ring iyon, nakilala ni Jun ang kanyang kasintahan. Ipinaliwanag niya na ang kanyang ama ang pumunta sa kanya ng umagang iyon. Isa pa, inamin niya na pagkaalis ng kanyang kasintahan ay nakipagkita si Jun sa mga binata. Samantala, sa himpilan ng pulisya, hindi inaasahang may natuklasan ng mga investigador sa pamamagitan ng mga surveillance camera. Si Sunhai ay malapit sa pinangyarihan ng sinalakay ang mga kabataang lalaki. Itinuring ni Kapitan O na si Sunhai ang may kasalanan at nagpasyang arestuhin siya. Sa pagtatanong, ipinagtanggol ni Sunhai ang kanyang kasintahan at tumanggi na ihayag ang katotohanan tungkol sa engkwentro ni na Junai at Young Men. Gayunpaman, hindi nagtagal, umamin si Jun na nagdala ng ebidensya kasama si Mr. Jong ay labis na nag-aalala ng malaman ang pag-amin ng kanyang anak. Iginiit niya na hindi maaaring ang kanyang anak ang mananakit sa mga binata. Noong nakaraang gabi, nakita ni Mr. Jong si Haban na nakatayo sa tabi ng katawan ng mga kabataang lalaki na puno ng dugo. Samantala, gumawa rin ng bagong pag-unlad ang investigasyon ng pulisya. Ang footage ng kamera ay nagpakita ng isang motorsiklo na lumilitaw malapit sa pinangyarihan sa Brace Night. Inatake ang mga kabataang lalaki. Hinala ni Kapitan O ang sakay ng motorsiklo ay kasabwat ni Jun. Gayunpaman, kinilala ni Teso si Haban bilang pasahero sa motorsiklo. Pag-uwi, ibinahagi kaagad ni Teso ang kanyang pangangatwiran sa kanyang anak. Naniniwala siyang naroroon si Haban sa kagubatan noong araw na iyon. Si Song Mina ay pinaslang, ngunit si Haban ay hindi mamamatay. Siya ay isang saksi lamang. Matapos ang insidente, hindi nagmadali si Haban na ipaliwanag ang kanyang hinala sa kanyang ama. Naniniwala si Teso na ang mga aksyon ng kanyang anak ay isang paraan upang mabilis na mahanap ang salarin sa likod ng pagpatay kay Jun. Alam din niya na kapag natagpuan ng pumatay, siya mismo ang papatay sa kanila. Matapos suriin ang sitwasyon, tinanong ni Teso ang kanyang anak na babae para sa pagkakakilanlan ng driver ng motorsiklo, ngunit tumanggi si Haban na sumagot. Nang walang ibang pagpipilian, hindi inaasahang hinugot ni Teso ang mga posas. Nang gabi ring iyon, nakatanggap si Teso ng mensahe mula sa isang hindi kilalang nagpadala. Sa loob ay isang larawan ng kanyang anak na babae na nakatayo sa tabi ng bangkay ng mga binata. Ang larawan ay ipinadala ni Mr. Jong upang pagbantaan si To. Hiniling ni Miss Jong na palayain ni Teso ang kanyang anak kung hindi ay ibubunyag niya sa publiko ang larawan. Ilang minuto ang nakalipas, ang anak ng lalaking naka-helmet ay naging pulis. Inamin niya ang pagpatay sa mga binata. Gayunpaman, hindi pinaniwalaan ng mga analist ang kwento ni Jun. Ang pinangyarihan ng krimen ay nagpakita ng mga bakas sa mga salarin. Pinatunayan ng ebidensya sa pinangyarihan na ito ay isang maingat na planong krimen. Hindi isang pagkilos ng galit, gaya ng sinabi ni Jun. Isang babaeng analist ang naglabas ng larawan na nagpapakita kay Mr. Jong at isang batang babae na nakaupo sa isang motorsiklo. Nang makita ang larawan, biglang nag-react si Jun. Hinala ng babaeng analist na ang tunay na pumatay ay ang lalaking sakay ng motorsiklo. Isa pa, ang babaeng nakaupo sa likuran niya ay ang may-ari ng kwintas na natagpuan sa pinangyarihan. Alam nito na anak niya ang nakaupo sa likod ng motorsiklo, ngunit wala siyang sinabi sa harap ng kanyang mga kasamahan. Habang iniimbestigahan si Jun, pumunta si Haban sa himpilan ng pulisya at lihim na nakipagkita sito sa kanyang anak na babae. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa larawan at umaasa siyang tapat niyang ibunyag ang pagkakakilanlan ng lalaking naka-helmet. Kung hindi, si Haban ay maaga o huli ay maimbestigahan at ituring na isang sospek. Gayunpaman, tumanggi si Haban na magsalita at sa halip ay hiniling sa kanyang ama na ibahagi sa kanya ang pag-usad ng investigasyon. Upang protektahan ang kanyang anak na babae, si Teso mismo ang nagtanong kay Jun. Naniniwala si Tayaso na hindi si Jun ang nanakit ng iba, kundi nagtatakip sa iba. Nang makitang tumanggi si Jun na sabihin ang totoo, direktang tinawagan ni Teso ang kanyang kasintahan. Nakatayo sa harap nilang dalawa, ipinakita niya ang kanyang pagsusuri sa mga kamakailang pahiwatig. Hinala nito na ang tunay na pumatay sa mga binata ay si Sunhai. Nang makita siya ni Jun na tumakas sa eksena, nagpasya siyang sisihin ng babaeng mahal niya dahil gusto pa niyang protektahan ng babaeng mahal niya. Patuloy na sinisi ni Jun. Sinabi pa niyang pinatay niya ang mga binata dahil alam ng huli ang balak niyang saktan si Song Mina.
Dahil wala siyang ibang pagpipilian, kinailangan niyang patayin ito para patahimikin siya. Upang mapatunayan ang kwento ni Jun, noong gabing iyon, pumunta ito at ang kanyang mga kasamahan sa isang kagubatan. Ayon sa salaysay ni Genti, dito raw niya inilibing ang bangkay ni Song Mina. Gayunpaman, sa pagdating, natuklasan nila na ang lugar ay hinukay, isang bagong butas ang ginawa, at ang katawan ay tinanggal. Ang taong naghukay ng bangkay ay hindi si Jun, ngunit ang kanyang ama, si Mr. Jong, upang protektahan ang kanyang nagkasalang anak, nagpasya si M. Jong na ilipat ang katawan sa ibang lugar at itapon ito ng buo. Nang makitang hindi pa naagnas ang katawan ni Song Mina, nag-alinlangan sandali si Mr. Jong. Sa wakas, kinuha niya ang isang palakol at binalak na putulin ang katawan. Noon lamang niya masisigurong walang makakaalam. Batay sa footage ng surveillance camera, kinilala ng pulisya si Mr. Jong na hinuhusgahan na siya ang kasabuat ni Jun. Pagkatapos ng investigasyon, natuklasan ng pulisya ang relasyon ng mag-ama ni na Miss Jong at Jun. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay hindi nila mahanap si Miss Jong kaya wala na silang magagawa pa. Gustong pilitin si Teso na palayain ang kanyang anak. Nagpadala ng litrato si Miss Jong sa pulis. Ipinakita nito kay Haba ng pinangyarihan ng krimen. Ngunit ang kalahati ng larawan ay napunit na nagpapakita lamang ng pagkamatay ng mga binata. Ipinadala ni Miss Jong ang larawan at ipinagpatuloy ang pakikipag-ugnayan kay Teso na hinimok siyang palayain kaagad ang kanyang anak. Ipinaliwanag ni Teso na si Jun ay kusang sumuko kaya hindi niya alam kung ano pa ang gagawin. Ngunit walang pakialam si Mr. Jong. Naniniwalang inosente ang kanyang anak. Pagkatapos ay hiniling niya na gamitin ni Teso ang lahat ng paraan upang matiyak ang paglaya ng kanyang anak. Para kay Teso, ang tanging paraan para maprotektahan ng kanyang anak ay ang ibasura ang patoto ni Jun. Kailangan niyang patunayan ng taong nanakit sa mga binata at si Song Mina ay talagang ibang tao. Noon lamang niya lehitimong palayain si Jun. Samantala, itinuring pa rin ito na sospek ang kasintahan ni Jun sa dalawang kaso. Nagkataon, ang tatlong namatay, kabilang si Suhin, ay tumira lahat sa basement ng Sunhai. Higit pa rito, namatay na rin ang asawa ni Sunhai. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, minana ni Suni ang kanyang bahay. Lumabas sa investigasyon na ang apat ay nakatira sa iisang lugar para sa kanilang pagkamatay. Kaya naman, mahirap para sa pulisya na huwag maghinala kay Sunhai. Muling personal na inusisa ni Teso si Jun. Nang makitang itinuring na sospek ang kanyang kasintahan, sa wakas ay umamin si Jun ng totoo. Sinabi niya kay Teso na pinatay niya si Song Mina dahil gusto niya itong halayin. Nang lumaban si Song Mina, naging marahas siya. Nang magtapat ay labis na nagsisi si Jun, humihikbi na parang nagsasabi ng totoo. Gayunpaman, batay sa pagsusuri sa psikolohiyang kriminal, naghinala pa rin si To kay Jun. Matapos marinig ito, agad na pinabulaanan ni Kapitan O ang pananaw ni Tae. Dalawang analyst din ang nagmungkahi na maaaring mali ang TEU sa kanyang pagsusuri sa pagkakataong ito. Habang natigil ang kaso, nagsimulang magbago ang relasyon ni Teso at ang kanyang anak na babae. Upang maiwasang malagay sa panganib ang kanyang anak na babae, nagpasya si Teso na sabihin sa kanya ang buong katotohanan ng gabing iyon, binigyan niya siya ng USB drive na naglalaman ng recording ng kanyang asawa bago ito namatay habang ito ay sumasailalim sa psychological treatment. Kasama rito ang salita ng kanyang ina tungkol sa katotohanang nais niyang malaman. Nang marinig ni Hobbian ang mga salita ng kanyang ina sa recording, napagtanto ni Hobbian na ang kanyang ina ay palaging pinahihirapan sa katotohanan na ang kanyang nakababatang kapatid ay nahulog sa bangin. Pinaghihinalaan pa nga ng kanyang ina si Haban gaya ng hinala sa kanya ng kanyang ama. Noong panahong iyon, nagpasya ang kanyang ina na hiwalayan dahil gusto niyang wakasan ang hinala. Nagpasya siyang wakasan ang kanyang sariling buhay dahil sa pagkakasala ng pagdududa sa kanyang sariling anak na babae. Matapos pakinggan ang recording ng kanyang ina, biglang napaluha si Haban. Gabi na, umuwi si Tao at nadatnan niyang mahimbing na natutulog ang kanyang anak. Nakaramdam siya ng matagal nang nawawalang kapayapaan. Nang magising si Haban, humingi agad ng tawad si To sa kanya. Kung hindi siya ang unang naghinala sa kanyang anak, hindi sana maapektuhan ng asawa niya at magdududa sa anak nila. Tinanong ni Haban ng kanyang ama kung bakit hindi niya ito hinayaang makinig sa mga recording ng mas maaga, ngunit taos-pusong sumagot si Teso na ayaw lang niyang galitin siya ng kanyang anak. Bukod dito, gusto niyang pahalagahan ang pagkakataong makasama ang kanyang anak na babae na pinaghirapan niyang makuha. Kinaumagahan, naghanda si To ng almusal at kakatok na sana sa pinto ng kanyang anak para gisingin ito, ngunit naabutan niyang nakasuot na ito ng uniforme sa paaralan. Bakas sa mukha ng dalaga ang matahimik na kiganawahan na para bang nakalaya na siya. Sa kotse ng kanyang ama, sinabi ni Haban kay Taeso na nagpasya siyang bumitaw. Ayaw na niyang maghiganti para sa kanyang ina. Ayaw niyang masira ang buhay na inaasam ng kanyang ina na mabubuhay siya ng maayos. Nangako si TYU sa kanyang anak na huhulihin niya ang pumatay. Sa paaralan, biglang natural na nakikipag-usap si Haban sa kanyang mga kaklase dahil napagpasyahan niyang bumalik sa pagiging normal na estudyante. Maya-maya, may narinig na tunog mula sa earpiece niya. Boses iyon ni Suhien. Tumingin si Haban sa schoolyard at parang nakita niya si Suhien na kumakaway sa kanya. Sa sandaling iyon, sumilay sa mga labi ni Hoban ang mahinang ngiti na hindi katulad ng nakita niya noon. Samantala, sa kagubatan kung saan unang natuklasan ang bangkay, natagpuan ni Kapitan O ang bangkay ni Song Mina na itinago ni Mr. Jong.
Kinumpirma ng mga resulta ng autopsy na hindi sinakal hanggang mamatay si Song Mina. Ito ay ganap na sumalungat sa unang pag-amin ni Jun. Sa ngayon, iniimbestigahan na rin ang kwintas na natagpuan sa Taglagas. Ang bumili ng kwintas ay ang asawa ni Teso, si Kapitan O. Biglang naalala na ilang araw na nakalipas, pinaghinalaan ng babaeng analyst ang anak ni Teso. Nagpasya siyang makipagkita sa kanya para tanungin kung may iba pang dahilan ng kanyang hinala kay Haban. Matapos marinig ito, agad na dinala ng babaeng analyst si Captain O sa forensic lab. Sinuri ng forensic na doktor ang isang sirang tasa. Ang mga resulta ay nagpakita na ang DNA dito ay ganap na tumugma sa kwintas na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Ang babaeng analyst ay dati ng pinaghihinalaang si Haban ay sadyang nag-imbita kay Haban para sa tsaa para kumuha ng DNA sample. Napakaingat ni Haban. Perpektong itinago niya ang kanyang pagkakakilala sa mga binata. Gayunpaman, hindi sinasadyang nakipaghiwalay siya. At ngayon ang DNA match na ito ay walang pag-aalinlangan. Ito ay nagpapatunay na si Haban ay naruroon sa pinangyarihan ng krimen noong gabing namatay ang mga binata. Kasabay nito, si Teso ay nagtatanong kay Jun at iniharap ang autopsy report kay Song Mina. Matapos makita ang ulat na nagkukumpirma na hindi sinakal si Song Mina, natarante rin si Jun. Ipinagtapat ni Jun kay To na nakainom talaga siya ng kaunting alak noong araw ng krimen. Pagkagising, natagpuan niya si Song Mina na nakahiga sa kanyang kama. Ang una niyang reaksyon ay ang pag-aakalang hindi niya ito ginawa. Gayunpaman, biglang sumulpot si Sunumhay na nagmumungkahi na marahil ay dahil nakainom siya. Hindi niya namalayan na nakapatay siya ng isang tao tulad ng ama ni Jun. Noong gabing iyon, naniwala si Jun sa kanyang kasintahan at hindi ito nagsumbong sa pulisya. Nakinig si To at naghahanda na sa kanyang huling paghatol nang tawagin siya ni Kapitan O sa labas. Ipinakita ni Kapitan O kay Teso ang larawan ni Haban na naruroon sa pinangyarihan ng krimen ng young men. Sinabi ni Kapitan O na mula ngayon si Haban ay magiging sospek sa kaso ng mga kabataang lalaki at si Teso ay kailangang umatras sa investigasyon. Mariing nakipagtalo si To sa harap ng kanyang mga nakatataas. Nagtalo siya na ang larawan ay hindi direktang ebidensya at umaasa siyang maaari niyang ipagpatuloy ang paghabol sa kaso. Sa silid ng interogasyon, nagsimulang magduda si Jun sa mahiwagang kaso. Pagkatapos ng pagsusuri ni Tao, may naalala si Jun. Noong gabing namatay si Mina, si Sunhai ay kumilos ng may kaina-hinala kaya hiniling ni Jun na makipag-usap ng pribado kay Teso. Walang pagpipilian si Kapitan O kundi payagan si Teso na tanungin siya ng 2 oras. Samantala, natuklasan ng pulisya na ang nagpadala ng larawan ay si Mr. Jung Captain O naghinala na si To ay psikolohikal na pinagbantaan ni Mr. Jung. Sa makatuwid, binago ni Kapitan O ang kanyang saloobin at mahigpit na tumanggi na payagan ng TEU na lumahok sa interogasyon. Kasabay nito, dinala rin nila sa himpilan ng pulisya si Haban bilang suspect. Sa puntong ito, biglang tumawag ng pulis si Mr. Jong at nagtapat ng katotohanan. Noong araw na namatay si Song Mina, personal na nakita ni Mr. Jong si Haban sa pinangyarihan. Matapos tanungin ng kaklase ni Hoban, natuklasan ng mga analyst na noong gabing namatay si Song Mina, si Haban ay palihim na umalis sa rooftop ng hotel. Sa makatuwid, ang parehong mga kaso na kinasasangkutan ng mga kabataang lalaki at Song Mina ay ginawang sospek si Haban. Sa silid ng interogasyon, binanggit ng analyst ang isang larawan ni Haban na lumalabas sa tabi ng katawan ng mga binata. Kalmado ang naging reaksyon ni Haban. Inamin ni Haban na kanidnap niya ang mga kabataang lalaki at tinamaan ito sa tuhod, ngunit hindi siya pinatay ni Haban habang inaakusahan siya ng pulisya. Nang tanungin kung bakit siya napunta sa eksena kung saan inilibing ang bangkay ni Song Mina sa kagubatan, mahinahong sumagot si Haban na isa lamang siyang ordinaryong saksi. The analyst continued to ask, kung saksi ka lang, bakit ka gumawa ng alibay? Nang marinig ito, mabilis na nag-react si Haban. Natatakot daw siyang pagdudahan. Gayunpaman, natuklasan ng analyst ang isang kontradiksyon sa sagot ni Haban. Bago pinatay si Song Mina, gumawa si Haban ng alibay. Iminumungkahi nito na maaaring ito ay isang pinagplanuhang pagpatay. Lumitaw si Comer Haban, dumating ang mas kaina-hinalang pulis. Nagsimula silang maniwala na si Haban ang may pananagutan sa pagkamatay ni Song Mina at young men, ngunit hindi pa rin nila maisip ang motibo nito. Habang si Haban ay itinatanong upang tulungan ng kanyang anak na makatakas sa hinala. Nakipagkita si Teso kay Sunhai ng gabing iyon. Pagkatapos ay tinanong niya si Sunhai na kumpirmahin ang mga detalye ng testimonya ni Jun. Kinumpirma ni Sunghai na hindi niya nakita si Smina noong gabi ng kanyang kamatayan. Pagkatapos ay tinanong ni Tiso ang anak ni Songgi na nagsabi na noong araw ng krimen, sumama siya sa kanyang ina upang makita si Song Mina. Gamit ang recording ng bata, bumalik si Taeso sa istasyon ng pulisya at ibinahagi ang kanyang pagsusuri. Naghinala na si Songgi ang pumatay kay Song Mina. Naniniwala siya na pagkatapos patayin si Song Mina, kinulit ni Songgi si Jun. Higit pa rito, naniniwala si Tiso na pera ang motibo ni Songgi sa mga pagpatay. Nang umalis si Song Mina para sumali sa isang gang, kinuha niya ang perang nakuha niya sa mga kabataang lalaki. Bukod dito, nang tumakas ang mga binata, kumuha din siya ng malaking halaga ng pera. Gayunpaman, pagkatapos ng 2 pagpatay, walang mga supot ng pera ang natagpuan sa mga pinangyarihan ng krimen. Nang marinig ito, agad na dinala ni Kapitan O si Songgi sa himpilan ng pulisya. Gayunpaman, si Songgi ay nanatiling tahimik sa kabuuan, tumangging magsalita.
Nang walang ibang opsyon, kinailangan ng pulis na gamitin ang anak ni Sunhai bilang pahiwatig. Nang tanungin, inamin ng bata na aksidente niyang napatay si Song Mina. Isang araw, nang gabing umuwi si Song Mina, napansin niyang mukhang pagod at malungkot ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Kaya, nagdagdag siya ng ilang candy sa kanyang inumin. Ilang araw bago nito, narinig niya ang mga kabataang lalaki na nagsabi na ang ganitong uri ng candy ay magpapasaya sa mga tao. Gusto lang niyang pasayahin ang kapatid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos ng pag-inom ni Song Mina, namatay siya kagad. Mukhang nalutas na ang kaso. Kung ang anak ni Sunhai ang nanakit kay Song Mina, inosente si Haban. Maya-maya pa ay pinalaya na si Haban dahil umamin na ang tunay na salarin. Pagkalabas ng istasyon ng pulisya, sinabi ni Haban na nakaramdam siya ng kaunting gutom. Nagulat si To nang marinig ito dahil matagal nang maagang iminungkahi ng kanyang anak na lumabas para kumain kasama niya. Nang walang pag-iisip ay agad na nagmaneho si Tiso para humanap ng restaurant na mapaghahapunan nilang dalawa. Gayunpaman, sa sandaling iyon, tumawag ang istasyon ng pulisya upang ipaalam kay Teizo na kailangan niyang ibalik si Haban sa istasyon. Noon lang, isang batang babae na dating nakatira sa Sunhis ang nagbigay ng video sa pulisya. Ang video ay nagpakita sa ina ni Haban na naghuhukay ng butas sa bundok upang ilibing ang katawan ni Suhien. Batay sa ebidensyang ito, napagpasyahan ng pulisya na ang ina ni Haban ang pumatay kay Suhien. Higit pa rito, naniniwala ang pulisya na nilapitan ni Haban ang mga kabataang lalaki. Si Song Mina, at iba pa na may masamang hangarin. Sa makatuwid, ang hinala kay Haban ay lumakas kaysa dati. Kagad, tinanong ni Kapitan o si Teso tungkol sa video. Kasabay nito, nakatanggap ng impormasyon ng pulisya tungkol sa kinaroroonan ni Mr. Jong. Agad namang pinalabas ni Kapitan O ang kanyang pangkat. Natuklasan niya na si Mr. Jong ay lumapit sa pinangyarihan ng krimen ng Young Men. Naroon din si Sunhai sa eksena at tila nakipagtalo kay Mr. Jong. Nang makita ni Mr. Jong ang mga pulis, agad itong tumakas bago nahuli. Sinubukan siyang habulin ng mga pulis ngunit tuluyang nawala si Miss Jong. Pagkatapos, binigyan ni Sunhai ang mga analis ng isang misteryosong paniki. Sinabi ni Sunhai na natagpuan ito sa isa pang pinagtataguan ni Young Mini. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpasya siyang ibigay ito sa pulisya, umaasa na makakatulong ito sa paglutas ng kaso. Ang isa pang batang babae ay nag-abot din ng isang video sa pulisya na nagsasabi na si Sunhee ay humiling sa kanya na dalhin ito. Ang dahilan ay upang patunayan na siya at ang kanyang anak ay hindi patas na pinaghihinalaan ng pulisya. Natagpuan ng mga pulis ang telepono ng mga binata sa loob ng bag. Makikita sa mga mensahe sa telepono na bina-blackmail ng mga binata ang ina ni Haban. Sinabi ng mga kabataang lalaki na nasaksihan niya ang pagpatay ni Haban kay Suhien. Dahil sa mga mensaheng ito, nagplano si Captain O na humiling ng arrest warrant para kay Haban para sa pagpatay kay Suhien. Sa sandaling ito, dinala ni Teso si Mr. Jong sa himpilan ng pulisya upang linawin ang mga bagay-bagay. Lumalabas na si Teso ang tumulong kay Mr. Jong na makatakas sa pagtugis ng mga pulis ng gabing iyon. Inaasahan ni Tayaso na mahikayat ni Mr. Jong ang kanyang anak na magbago ng isip at hindi mangmang na aminin ang krimen para sa Sunhai. Para kay TYU, ang pagpapatunay na si Sunhai ang mamamatay tao ang tanging paraan para malinis ang pangalan ng kanyang anak. Nang marinig ito, hiniling ni Kapitan O na si Mr. Jang ay tanungin ng hiwalay bago siya pinayagang makita ang kanyang anak. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang mga hinala tungkol kay Haban ay ganap na nawala. Sinuri ng analyst ang computer ni Haban at natuklasan ni Pat na puno ito ng mga dokumento tungkol sa mga individual na sangkot mula sa mga kabataang lalaki at anak na si Mina hanggang sa mga pulis sa istasyon ng pulisya at iba pa. Malinaw na nasa kamay ni Haban ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga taong ito. Hindi lang iyon, masusing inimbestigahan din ni Haban ang kanyang ama mula sa mga kaso na hinahawakan nito. Ang kanyang mga hinala hanggang sa pag-usad ng mga kasong ibinahagi niya. Higit pa rito, may sensinang sinaliksik ni Haban ang lahat ng mga planong may kinalaman sa kanyang ama. Bilang karagdagan, tumpak na hinulaan ni Haban ang pag-unlad ng mga kaganapan bago nangyari ang lahat. Hinulaan niya na ang kanyang ama sa una ay maghahihinala sa kanya, ngunit pagkatapos ay pinili na magtiwala sa kanya sa panahon ng interogasyon. Matapos mahanap ang mga dokumento, ipinagpatuloy nito na ipagtanggol ang kanyang anak na babae. Gayunpaman, nagsimulang maghinala ang mga analis na maaaring si Haban talaga ang nanakit kay Suhien. Ang tunay na layunin ni Haban ay hindi paghihiganti para sa kanyang ina, ngunit upang alisin ang lahat ng nakakaalam ng katotohanan. Kung iyon ang kaso, kung gayon si TYU ay nahulog sa isang bitag na itinakda ng kanyang sariling anak na babae mula sa simula. Bukod dito, hindi niya alam na tinutulungan niya ang kanyang anak na babae na maisakatuparan ng plano nito upang makatakas sa parusa. Sa isa pang tala, sa gabi, pumasok si Songgi sa hotel na may dalang mabigat na bag. Sa loob ng bag ay walang iba kundi ang pera. Kinuha ni Song Mina mula kay Yong Min ilang araw ang nakalipas. Sa katotohanan, si Songgi, sa kabila ng kanyang tila mahina at inosenteng hitsura, ay ganap na nilinlang ang lahat. Sa gabi ng pagpatay, nakipagpulong si Song Mina kay Songgi ng pribado. Ito ay dahil alam ni Song Mina na bina-blackmail ng mga kabataang lalaki ang isang babae.
Higit pa rito, alam ni Song Mina na pinili ng babaeng ito na wakasan ang sarili niyang buhay para makatakas. Gayunpaman, alam din ni Song Mina ang tungkol sa hindi maliwanag na relasyon ni Songgi at Yongmin. Higit pa rito, hinala ni Song Mina na hindi sapat ang katalinuhan ni Yongmin para gumawa ng dage blackmail scheme. Kaya naman, naniniwala siyang si Songgi ang nag-udyok kay Yongmin. Hiniling ni Song Mina na ibahagi ni Songgi ang pera sa kanya na nagbabanta na ilantad ang katotohanan kung hindi niya gagawin. Upang panatilihing lihim ang bagay, binigyan ni Sunhai si Mina ng isang espesyal na gamot at tahimik na inalis siya. Gayunpaman, ang malupit na ginawa ni Sunhai ay nasaksihan ng kanyang anak. Pagkatapos, tinuruan ni Songgi ang kanyang anak kung paano magsinungaling para pagtakpan ang kanyang krimen. Ngunit ang mga krimen ni Sunhai ay hindi tumigil sa pagpatay kay Song Mina. Si Sunhai ay responsable din sa pagpatay kay Soo Hyen. Si Soo Hyen at iba pang mga delinkwenteng teenager tulad ng mga binata ay nakatira sa silong ng kanyang bahay. Pinilit sila ng mga kabataang lalaki na gumawa ng mga ilegal na gawain tulad ng pagbebenta ng sigarilyo. Nang tumanggi si Soo Han na makipagtulungan, ikinulong siya ng mga kabataang lalaki sa isang madilim na silid. Nakiusap si Soo Hen kay Sunhai na palayain siya, ngunit malamig na tumanggi si Sunhai. Sa wakas, ang anak ni Sunhee, na hindi nakatiis na makita si Soo Han na nakakulong, ay palihim na binuksan ang silid. Sa araw na tumakas si Soo Hyen, narinig niya ang pag-uusap ni Sunhai at ng mga binata. Natuklasan ni Soo Hyen na palaging inosente si Sunhai. Upang makatakas sa sitwasyong ito, nakipag-ugnayan si Soo Hyen kay Haban para humingi ng tulong sa kanya. Gayunpaman, noong gabing iyon, unang natagpuan ni Sunhai si Soo Hyen. Nang sinubukang tawagan ni Soo Han ang pulis, sinamantala ni Sunhai ang kanyang kawalan ng pansin at pinatay siya. Nang marinig ng ina ni Haban ang pag-uusap ng kanyang anak at ni Soo Hyen, nag-alala siya at sinundan ang kanyang anak. Nasaksihan niya mismo ang pagkamatay ni Soo Hyen. Sa paniniwalang may pananagutan ng kanyang anak, nagpasya siyang ilibing ang bangkay ni Soo Hyen. Nakipag-ugnayan si Songgi sa mga kabataang lalaki na nagkunwaring nakitang pinatay ni Haban si Soo Hyen. Sa huli, ginawa ito ni Sun H para manipulahin ng mga kabataang lalaki sa pang-blackmail sa ina ni Haban. Sa kasalukuyan, walang hinala ang pulisya tungkol kay Sunhai at nakatutok lamang kay Haban. Ang babaeng analyst ay patuloy na nagtatanong kay Haban na nagpapakita ng video footage na nagpapakita ng kanyang ina na itinago ang katawan ni Soo Hyen sa trunk ng kotse. Pinaghihinalaan nila na sadyang pinalabas ni Haban ang kanyang ina noong gabing iyon para tulungan itong itapon ang katawan ni Soo Hyen. Gayunpaman, si Haban ay nananatiling kalmado gaya ng dati na itinuturo na ang pulisya ay walang katibayan upang patunayan ang kanyang pagkakasala. Sa sandaling ito, natuklasan ng pulisya ang footage ng surveillance camera mula sa pinangyarihan ng pagpatay kay Soo Hyen. Matapos suriin ang footage, natuklasan ng pulisya na binili at sinira ng ina ni Haban ang lahat ng video noong nakaraang taon. Batay lamang dito, napagpasyahan ni Kapitan O na tiyak na si Haban ang mamamatay tao. Pagkatapos ay hiniling niya kay Teso na hikayatin ang kanyang anak na magtapat. Gayunpaman, sa panahon ng interogasyon, nananatiling tahimik si Teso tungkol sa hinala. Iginiit lang niya na huhulihin niya ang tunay na pumatay at patunayan na inosente ang kanyang anak. Matapos ang lahat ng nangyari, naniwala si Teso na ang kanyang anak na babae ay maaaring maging iba sa ibang mga bata, ngunit ang batang babae ay ganap na hindi isang deranged serial killer. Sa ibang lugar, para imbestigahan ang kaso ni Song Mina, dinala ng mga analyst ang mag-ina ni Songgi sa himpilan ng pulisya. Nauna rito, inamin ng anak ni Sunhai sa pulisya na siya ang naglagay ng droga sa inumin ni Sina na naging sanhi ng aksidenteng pagkamatay nito. Gayunpaman, nagsimulang mapansin ng mga analyst na habang nagtatanong, sadyang ginabayan ni Sunhai ang kanyang anak. Isa pa, bago pumasok sa interrogation room, palihim na pinaalalahanan ng bata ang mga analyst na huwag nilang kainin ang pagkaing niluto ng kanyang ina. Bukod dito, nagpahayag din ng hinala si Jun na nakakulong kay Sunhai. Sa makatuwid, nagsimulang ilipat ng mga analyst at kapitan O ang kanilang hinala sa Sunhai. Bukod dito, ipinahayag din nito ang kanyang hinala kay Sunhai sa paniniwalang ang tatlong kaso ni Song Mina, Soo Hyen, at Yongmin ay ginawa ng Sun H para mang-alap ng ebidensya ng krimen ni Sunhai. Umuwi sito at nakipag-usap sa kanyang anak na babae. Naalala ni Haban na pagkatapos patayin si Soo Hyen, ang kanyang ina ay tila nagsimulang magsulat ng mga liham. Gayon din, bago mamatay ang kanyang ina, madalas siyang bumisita sa templo para sambahin ang labi ng kanyang kapatid. Para mag-imbestiga pa, pumunta si Teso at ang kanyang anak na babae sa templo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natuklasan nila ang isang dambana na naglalaman ng mga labi ng Soo Hyen. Sa tabi ni Ern ay may sulat na isinulat ang ina ni Haban. Sa sulat, ang ina ni Haban ay nagpahayag ng kanyang hinala na ang kanyang anak na babae ang may pananagutan sa pagkamatay ni Soo Hyen. Gayunpaman, napansin niya kalaunan na ang kanyang anak na babae ay nagsulat ng maraming mga tala tungkol sa paggamot sa kanyang depresyon. Kaya naman, unti-unting inalis ng ina ni Haban ang kanyang mga unang hinala tungkol sa kanyang anak. Para malaman ang katotohanan, pumunta ang ina ni Haban sa intersection kung saan namatay si Soo Hyen para tingnan ang mga surveillance camera. Sa wakas, sa video footage na naitala noong gabi ng krimen, natuklasan ng ina ni Haban ang imahe ni Songgi. Mula doon, natiyak ng ina ni Haban na si Sun H ang pumatay kay Soo Han at pinagbantaan din siya ni Sunhai.
Hinarap ng ina ni Haban si Sanhai, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay binyantaan siya ni Songgi at sinabing, paano kung malaman ni Haban na pinaghihinalaan siya ng kanyang ina na siya ang mamamatay tao? At saka, kung ilibing ng kanyang ina ang bangkay ng kanyang matalik na kaibigan, tiyak na madudurog ang puso ni Haban. Ang kanyang mga salita ay isang tunay na banta sa ina ni Haban, sa takot na ang kanyang anak na babae ay masaktan. Ang ina ay walang lakas ng loob na sabihin sa kanyang anak ang tungkol sa kanyang mga hinala. Nang maglaon, nakaramdam siya ng pagsisisi, gumawa siya ng maling desisyon. Nakalulungkot, sa oras na iyon, itinapon niya ang lahat ng mga video ng pagsubaybay na nakolekta niya, ebidensya na nagpapatunay sa presensya ni Sanhai. Nawasak ang pinangyarihan ng krimen. Matapos basahin ang sulat, galit na galit si Haban sa inasta ng kanyang ama. Naniniwala siya na ang dapat gawin ngayon ay hindi ang pag-aresto kay Suni, kundi ang paghihiganti sa kanyang ina. Naisip pa ni Haban na ang unang hinala ng kanyang ama sa kanya ay naging dahilan upang maghinala rin ang kanyang ina. Bukod dito, hindi direktang ito ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina. Kaya naman, kung nakadama pa rin ng kaunting pagkakasala ang kanyang ama, dapat niyang piliin na maghiganti. Kasabay nito, natuklasan ng pulisya ang malaking halaga ng pera na itinago ni Suni sa isang hotel. Pera iyon ng mga binata. Gayunpaman, nang tanungin, si Sanhai ay patuloy na nagpahayag ng pagiging inosente. Sinabi niya na bagamat kinuha niya ang pera ng young men, hindi niya ito sinaktan. Upang pilitin si Sungi na umamin, binalak ng pulisya na dalhin ang kanyang anak. Gayunpaman, natuklasan nila na kinuha ni Haban ang bata kanina. Napagtanto nito na ang mga aksyon ng kanyang anak na babae ay isang gawa ng paghihiganti. Kaya naman, agad niyang pinuntahan ang dalawa. Sa katunayan, matapos dalhin ang anak ni Sonhee sa isang liblib na lugar, sinamantala ni Haban ang paghahanap ng mga pulis para makalusot sa himpilan ng pulisya. Si Haban ay lihim na nagdala ng kutsilyo na nagbabalak na personal na ipadala si Sonhee sa kanyang libingan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, lumitaw si To. Sinubukan niyang pigilan ng kanyang anak, hinawakan pa ang kutsilyo mula sa kamay nito gamit ang kanyang mga kamay na nagmamakaawa sa kanya na huwag gumawa ng kalokohan. Noon lang napagtanto ni Haban na hindi siya pinabayaan ni Teso. Noong nakaraan, hindi siya nang ahas na harapin ang kanyang panloob na pagdududa, kaya iniwan niya ang kanyang anak sa kanyang asawa. Ngayon, malumanay na tinanong ni Teso ang kanyang anak kung papatayin niya ang kanyang nakababatang kapatid. Nang marinig ang tanong ng kanyang ama, biglang sumabog ang nakakulong na hinanakit sa puso ni Haban. Napaluha siya na parang bata, nababalot ng kalungkutan. Matapos ang mga taon ng pagpili na manatiling tahimik, sa wakas ay ipinahayag ng kanyang ama ang kanyang mga hinala. Sa wakas, nagkaroon ng pagkakataon si Haban na linisin ang kanyang pangalan. Maluhaluhang sinabi niya na hindi siya ang nagtulak sa kanyang nakababatang kapatid na bumaba ng elevator. Walang pag-aalinlangan, agad na ipinahayag nito ang kanyang buong tiwala sa kanyang anak pagkatapos ay humingi ng tawad sa kanya. Sa wakas ay natanggap na ni Haban ang buong tiwala ng kanyang ama, na noon pa man ay nagdududa sa kanya. Sa pag-iisip nito, mas lalong napaluha si Haban. Ang apoy ng puot sa kanyang puso ay tuluyang napatay. Matapos ang walang sawang paghahanap, sa wakas ay natagpuan ng analyst ang anak ni Sonhee sa isang parke. Sa kabutihang palad, ang bata ay hindi nasaktan at hindi nasaktan. Gayunpaman, walang nagulat dahil alam nilang walang intensyon si Haban na saktan ang bata. Samantala, sa detention center, ginagamit nito ang kanyang kadalubhasaan para tanungin si Songgi. Kahit na alam niyang ang nakaupo sa kanyang harapan ay si Teso, patuloy na nagsisinungaling si Sonhee para itanggi ang kanyang pagkakasala. Sa kabila ng sitwasyon, sinubukan pa rin niya ang lahat ng paraan para ibigay ang lahat ng sisi sa kawawang si Haban. Gayunpaman, bilang tugon sa walang humpay na pagrereklamo ni Sonhee, mahinaw ang ipinakita sa kanya ni Tao ang isang video. Ipinakita ng video na namatay na si Soo-hyeon nang dumating si Haban sa eksena. Sa makatuwid, ang ideya na si Haban ang pumatay kay Soo-hyeon ay ganap na hindi makatwiran. Matapos mabawi ang mga tinanggal na video mula sa telepono ng mga kabataang lalaki, nakuha ng pulisya ang video na ito. Ang mas nakakagulat, alam nilang naitala ni Sonhee ang buong pangyayari noong gabi ng krimen. Sa kagustuhang iframe si Haban, ginamit ni Sonhee ang telepono ng young men para i-record ang lahat. Nang mapagtanto na ang kanyang pagkakasala ay malapit ng maging hindi matatakasan, binalingan ni Sonhee ang mga young men, ang lalaking handang isakripisyo ang lahat ng mahalaga sa kanyang buhay para sa kanya. Gayunpaman, bago pa matapos magsalita si Suni, ipinakita sa kanya ni Teso ang isa pang video. Ang footage mula sa surveillance camera ay nagpakita na si Sonhee ang unang taong dumating sa pinangyarihan ng krimen ng gabing iyon. Sa makatuwid, makumpirma ng pulisya na siya ang pumatay kay Soo-hyeon. Higit pa rito, si Suni rin ang kinuna ng video para i-frame si Haban. Sa kabutihang palad, hindi sinasadyang nakita ni Haban ang surveillance video na ito habang rampaging sa loob ng bahay. Ito ay lumabas na ang kanyang ina ay hindi tinanggal ang lahat ng mga video mula sa mga surveillance camera taon na ang nakakaraan. Sa isa pang silid ng interogasyon, inamin din ng anak ni Suni ang mga krimen ng kanyang ina. Sinabi pa niya sa pulisya kung paano nilagyan ng candy ng kanyang ina ang pagkain ng lahat ng kapos palad na nangungupahan. Ang mga karumal-dumal na krimen ni Suni ay inilabas na. Alam na ng lahat sa istasyon ng pulisya ang katotohanan. Ngunit imbes na matuwa si Haban, nakaramdam ng matinding pagkabalisa. Natatakot siya na baka isang araw ay mawalan siya ng kontrol at gumawa ng malupit na bagay tulad ng Sonhee.
Nangangamba rin si Haba na pagsamantalahan niya ang lahat ng nasa paligid ng kanyang pansariling pakinabang. Nang marinig ang mga salita ng kanyang anak, muling pinagtibay ni Teso ang kanyang pananampalataya sa kanya. Naniniwala siyang hinding-hindi gagawin iyon ng kanyang anak dahil sila ni Suni ay dalawang magkaibang tao. Bilang ama, handang maghintay si Teso para makitang magbago ang kanyang anak. Mahinahon niyang hihintayin si Haba na unti-unting lumabas sa dilim at muling mahanap ang sarili. Di nagtagal, nagsumite si Tises ng kanyang pagbibitiw. Direkta siyang umalis sa istasyon ng pulisya. Simula sa araw na iyon, magbabago na siya. Siya ay magiging isang huwarang ama. Uuwi siya at ay lalaan ang lahat ng kanyang oras sa pag-aalaga sa kanyang anak na babae. Lumipas ang oras at bago nila namalayan, malapit na ang kaarawan ni Haban. Sa araw na iyon, naghanda si Teso ng isang magandang cake para sa kanyang anak na babae. Hindi lang iyon, binigyan pa niya si Haban ng medyo nakaistilong relo. Ang tanawin sa labas ng bintana ay hindi kapani-pani walang mapayapa at maganda, katulad ng patuloy na lumalagong init ng kanilang mag-ama.